Muling isinilang isang araw bago ang baha sa katapusan ng mundo. Hindi ako nag-imbak ng pagkain, hindi nagtayo ng kanlungan. Lalo na hindi ko ginastos ang lahat ng aking ipon para bumili ng barkong pandigma. Dahil wala talaga akong pera. Pero buti na lang at mayroon ako nito. Isang napakalakas na fishing rod na hindi pumapalya. Sa pamamagitan lamang ng pangingisda, maaari kang walang katapusang mag-upgrade at manghuli ng lahat ng bagay. Inaalala ko kung kailan yon, kahapon ba o noong isang araw. Binahan ng tubig ang kinatatayuan kong 15 palapag na lumang gusali. Kinalas ko ang lahat ng gamit na pwedeng gamitin sa bahay. Gumawa ako ng simpleng balsa at nagsimulang maglayad. Sa sandaling ito, nagpadala ng mensahe ang kasintahan kong si Chuksin. Lufan, natatakot ako. Malapit nang bahain ang bahay namin. Sunduin mo ako agad. Isang malamig na ngiti ang sumilay sa aking labi. Walang anumang pag-aalinlangan, agad akong nag-type ng sagot. Huwag kang matakot, Sinsin. Hintayin mo ako. Siguraduhin mong harangan mo ang pinto. Huwag kang basta-basta kikilos. Sisiguraduhin kong pupunta ako agad para sagipin ka. Pagkatapos kong sabihin yon, pinatay ko ang satellite network. Inilagay ko ang cellphone sa waterproof bag at isinilid sa backpack. Ililigtas kita talaga. Sa nakaraang buhay, ang babaeng ito at ang matalik kong kaibigang si Chenzi. Sila mismo ang nagpakain sa akin sa gutom na megalodon. Humina ako ng malalim. Sinuri ko ang kaunting gamit sa aking backpack. Panahon na para maghagis ng fishing rod. Taglay ang nasasabik na damdamin. Agad kong inihagis ang fishing rod na hawak ko. Ngunit halos 1 oras na akong nangingisda. Ngunit walang kahit anong gumagalaw sa tubig. Nang balak ko nang hilahin ang fishing rod, biglang isang napakalakas na puwersa ang humila sa dulo ng fishing rod pababa. Agad kong ikinulong ang aking mga muscles at nagmamadaling pinaikot ang reel para hilahin ang linya. Napakalakas ng puwersa sa tubig. Halos hilahin ako papasok sa tubig. Kumagat akong mahigpit sa aking ngipin at humila ako sa fishing rod. Sa sumunod na segundo, lumitaw ang pulang anino mula sa ibabaw. Matagumpay na nakahuli. Congratulations, nakakuha ka ng isang pakete ng spicy strips. Nakakuha ng 1 punto ng mastery. Kumunot ang noo ko at parang kahindik-hindik. Totoo nga ang kasabihan sa mundo ng pangingisda. Ang mga mangingisda ay maaaring makahuli ng kahit ano maliban sa isda. At sa unang beses kong pangingisda, gumastos ako ng 0 stamina points. Kung gayon, sa bawat araw, maaari lang akong mangisda ng 10 beses. Sa kasalukuyang bilis na ito, gusto kong mag-level up sa loob ng 12 araw man lang. Alam ko sa aking sarili, na wala na akong oras para mag-develop. Dahil pagkatapos ng 7 araw, ang mga nilalang sa karagatan ay makakaranas ng unang pagbabago. Sa panahong iyon, sila ay magiging agresibo, at magkakaroon ng tiyak na antas ng talino. Sa pag-isip nito, nagpatuloy agad ako sa paghagis ng aking pamingwit. Maya-maya, sa malayo, sa ibabaw ng float, kumikislap ang isang malabong gintong liwanag. Ito ba ay isang gintong alamat? Agad kong inangat ang pamingwit ng may puwersa. Mabilis na umikot ang reel ng pamingwit. At sumirit pa nga ng nakakapaso na mga spark. Kinagat ko ang aking mga bagang at umasa sa momentum para umatras at bumagsak. Gamit ang buong bigat ng aking katawan, pinigilan ko ang pamingwit na nabaluktot na sa 1/2 bilog. Ngunit sa kabila ng aking buong lakas, hindi pa rin gumagalaw ang reel ng pamingwit. Sa puntong ito, nagsimula ring yumanig ng husto ang balsa. Patuloy na pumapasok ang tubig sa gilid ng balsa. Matapos ang isang panahon ng pagkakatigil, ang aking katawan ay nagpakita na ng mga palatandaan ng pagkapagod. Ngunit sa sandaling ito, bigla akong nagkaroon ng ideya. Yamang hindi ko ito kayang hilahin. Bakit hindi ko nalang ubusin ang lakas nito? Walang sabi-sabi, ginawa ko agad ito. Agad kong ginamit ang lahat ng aking lakas. At ikinabit ang pamingwit sa siwang ng balsa. Kasabay nito, tumayo ako at hinawakan ang dulo ng pamingwit bilang timon. Sakto namang papunta ito sa direksyon ng pantalan. At doon ko natagpuan ang nagligtas buhay na bangkang pangisda. Sigurado nga, ang puwersang ito ng paghila ay agad na nagpaandar sa balsa. At ako naman ay nakatayo sa balsa na parang nagsusurf ng napakabilis. Ang tagpong ito ay agad na nagpatulala sa mga nakaligtas na nagtatago sa tuktok na palapag. Ngunit wala akong oras para isipin ang mga ito. Dahil para pigilan ang aking sarili sa pagtagilid, hinihila na ako ng isang bagay sa ilalim ng tubig. Napaikot-ikot sa malawak na lugar ng pantalan ng ilang dosenang beses. At ang bagay sa ilalim ng tubig ay unti-unting nanghihina. Noong nakita ko ang tamang pagkakataon, agad kong hinigpitan ang linya ng pangingisda. Sa sumunod na segundo, sumabog ang isang kumpol ng ginintuang liwanag sa ibabaw ng tubig. Isang kumikislap na singsing na kulay lila-itim ang kitang-kita sa balsa. Matagumpay na pangingisda. Nakuha ang nakatagong item na singsing ng espasyo. Pagkadalubhasa, antas ng kapangyarihan.
Ang kapasidad ng espasyo ng singsing ay nagbabago kasabay ng paglaki ng mental na halaga ng host. Sa kasalukuyan, sistema lamang ang maaaring maglaman ng mga produkto at gamit sa pangingisda. Talagang ang alamat ng ginto. Napasandal ako sa balsa at hinihingal. Sa isang sulyap ng isip, ang Diyos na fishing rod at maanghang na noodles. Agad na tinanggap sa maliit na espasyo na may 5 metro kubiko. Pagkatapos ay lumuha at ipinikit ang mga mata at nagsimulang lumutang. Kasabay nito, sa loob ng high-end na komunidad ng Fengjiangyuan. Kinakabahan si Chuxin habang kinakalikot ang kanyang telepono. Umaasa pa rin sa balita ng aking pagliligtas. Sa sandaling ito, lumabas si Chenzi at niyakap ang makitid na baywang ni Chuxin. Huwag kang mag-alala. Ganun kanya kamahal kaya pupunta siya kahit mamatay pa. Bahagyang sumimangot si Chuxin. Pakiramdam ko ay may mali sa bagay na ito. Ngumisi si Chenzi. Si Lufan ay tiyak na nagpapakahirap na magsagwan tulad ng isang aso sa oras na ito. Kapag dumating siya, itutulak ko siya sa bangka. Hanapin ang yet ng aking tiyuhin para iligtas kayo. Ang pangatlong tiyahin at pangalawang tiyuhin na may hawak na teddy sa sofa. Nang marinig ang pag-uusap, agad silang lumapit. Nako, napakatalino ni Xiaozi. Nakilala ka ng aming sinner. Ito ay talagang isang pagpapala para sa aming pamilya Chu. Mas mabuti kaysa sa walang silbi na si Lufan. Nakikinig sa mga bola ni Chenzi. Tumango at sumang-ayon si Chenzi habang nakangiti. Ngunit isang bakas ng kasamaan ang sumilay sa kanyang mga mata. Pagkatapos ay hindi sinasadyang iniunat ang kanyang mga kamay kay Chuxin. Nang makita ito ng pangalawang tiyuhin at pangalawang tiyahin. Nakakahiya silang tumalikod at nagkunwaring kinakausap ang aso. Hindi nangahas na manghimasok. Sa kabilang banda, matapos magpahinga ng 1 oras, nagpatuloy ako sa pangingisda. Dahil didilim na sa loob ng 4 o 5 oras. At ang karagatan sa gabi ay magiging napakalamig. Ang resulta, ang unang ihagis ay isang pakete ng sigarilyo. Ang pangalawang ihagis ay isang cleaver. Hanggang sa natuklasan ang ika-4 na ihagis na lumulutang. Kumikislap ng mahinang berdeng ilaw. Nanlaki ang aking mga mata at una kong inayos ang discharging device sa fishing reel. Kasabay nito, winawagayway ang fishing rod pakaliwa at pakanan. Ginugulo ang ritmo ng paglangoy ng bagay na yon. Pinigil ang aking hininga, sa susunod na segundo, ang rocker arm ay umikot ng mabilis. Agad na sumabog ang isang parisukat na kayumangging ilusyon sa tubig. Matagumpay na pangingisda. Kumuha ng nakatagong props na pangunahing workbench. Pagkakaroon, antas ng fine. Ginamit para sa pagbubuo ng blueprint. Mayroong isang pangunahing function ng disassembling araw-araw. Kailangang itali upang magamit ang sasakyan. Ang blueprint function ay limitado lamang sa kalidad na pangbuhay at mahusay. At ang function ng pagbaklas ay ne-refresh tuwing ika-12 ng tanghali. Habang tinitingnan ko ang balsa na ito na anumang oras ay maaaring masira. Wala akong pag-aalinlangan, lumuhod ako sa gitna ng kahoy. Gamit ang aking mga kamay, ang workbench ay matatag na idinikit sa pinakamakapal na bahagi ng balsa. Itinali. Sa sumunod na sandali, ang workbench ay biglang sumabog ng isang mapusyaw na gintong alon ng liwanag na agad na sumakop sa buong balsa. Bawat isang tabla at buhol ng lubid ay tila sa pamamagitan ng isang uri ng kapangyarihan ay kinulong sa isang hindi masisirang kabuuan. At ang workbench ay mayroon ding isang kahanga-hangang gamit. Ito ay ang function ng pagbaklas. Mabilis akong naghanap sa bag ng mga gamit at kumuha ng 4 na warm compress. Dahil maaari itong baklasin. Tingnan natin kung maaari itong maging kapaki-pakinabang. Ipinasok ko ang warm compress sa mga slot ng workbench. Kasabay ng pagtaas at pagbaba ng liwanag. Isang itim na bloke na kasing laki ng palad. Ang lumitaw sa slot. Kumpleto na ang pagbaklas. Nakakuha ng isang materyales na may mababang puridad na iron carbon alloy. Pagkakaharap sa hangin ay naglalabas ng 65 na init. Hindi namamatay kapag nabasa at tumatagal ng humigit kumulang 12 oras. Ito ay isang pangunahing materyales para sa paggawa ng mga kagamitan sa pag-init. Maaari ding gamitin para sa agarang pagpapainit. Grabe! Ang galing! Bigla akong napaliwanagan. Ito ay isang maliit na portable na kalan. Dito ako asa ngayong gabi para mabuhay. Ngunit nang ilagay ko ito sa aking special ring, ang kalangitan ay natakpan na ng maitim na ulap. Biglang namutla ang aking mukha. Sa nakaraang buhay, pagkatapos tumigil ang ulan, maliwanag ang panahon sa loob ng 5 araw. Sino ang hindi kumanta ng Ye a Little Sunflower? Ang pakiramdam ng muling pagdating ng malakas na ulan. Agad akong ginawang hindi mapakali. Kapag nangyari ito, mabilis akong mawawala ng init ng katawan. At posibleng mamatay sa ginaw ngayong gabi. Sa sumunod na segundo, agad na kumulog. Agad akong sinalakay ng malakas na ulan kasama ang mga alon. Direkta akong tumilapon. At bumagsak sa malamig at nakakatusok na tubig ng dagat.
Ang malamig na pakiramdam ng pagkasakal ay kumalat sa buong katawan ko. Tinitiis ko ang matinding sakit sa aking baga. Nagpumilit akong umahon at kumapit sa gilid ng balsa. Pilit na umakyat gamit ang huling lakas. Nagsimulang harapin ang paghampas ng susunod na alon. Hindi ko alam kung gaano katagal ang lumipas. Bago humina ang ulan at naging ambon. Ngunit dahil sa mabilis na pagbaba ng temperatura, nagsimula nang lumabo ang aking isipan. Nanginginig kong balak kunin mula sa special ring ang iron carbon alloy upang iligtas ang aking buhay. Ngunit biglang may tumama sa aking mga mata. Isang nakasisilaw na ilaw ng searchlight. Kasunod nito, narinig ko ang malalim na ugong ng makina. Hirap akong itinaas ang aking ulo at sumalubong sa liwanag. Ang lumang bangkang pangisda sa aking alaala. Dahan-dahang lumapit sa akin, bumabagtas sa ulan. Huminto ang bangka sa gilid ng aking balsa. Binuhat ako ng isang matipunong lalaking nasa edad. At dinala sa bangka habang sumisigaw. Mamaya, kunin niyo yang maliit na balsa. Panggatong na rin yan. Ilang sandali pa, narating ko ang mainit at tuyong silid pahingahan. Sinabi ng isang batang babae na may balat na kulay tanso na inis. Napakadelikado sa labas at umuulan pa. Bakit kailangan pa siyang iligtas? Ngumiti ang lalaki at dahan-dahang ibinaba ako sa sahig. Pagkatapos ay dali-dali niyang inalis ang aking basang-basang jacket. Bagamat nagrereklamo si Zhang Xiaomin, kumuha pa rin siya ng maliit na kalan na hindi gaanong mainit. At inihagi sa aking harapan. Hoy bata, tinulungan ka na ng tatay ko. Binabalaan kita, huwag kang magkakaroon ng masamang balak. Kundi sisipain kita pababa at ipapakain sa isda. Hirap kong itinaas ang aking talukap at sinulyapan siya. Maganda naman siya. Pero ang kanyang katawan na punong-puno ng muscles. Mukhang nag-aral ng martial arts. Hindi ko kaya to. Pagkaalis ng dalawa, may naisip ako at mula sa special ring. Kinuha ko ang iron carbon alloy para magpainit. Nang magkamalay ako, agad kong itinaas ang aking mga tainga. Dahil may kakaibang tunog ng paghampas mula sa labas. Nakita ko sa labas, sa ilalim ng awning ng deck, ang isang lalaki na may dilaw na buhok na tumitimbang ng 200 libra. Inaagaw ang palakol ng bombero. At walang tigil na pinupukpok ang aking balsa. Gawa ba sa bakal ang bagay na ito? Kanina ko pa sinusubukan, hindi ko man lang maputol. Ibinato ni Zhuang Niu ang palakol. Umupo sa deck at nagsimulang magreklamo. Ang payat at matangkad na dilaw ang buhok na si Chen Yang sa kanyang tabi. Nakita niyang hindi ito gumagawa, sinipa niya ito. Araw-araw na lang kumakain ng maraming karne. Kahit isang sirang balsa hindi kayang putulin. Sa sandaling iyon, narinig ang boses ni Zhang Weigo. Bakit ganyan ang mga itsura nyo? Ngumiti ang dalawa ng mapait at itinuro ang kahoy. Tio Zhang, ang bagay na yan sobrang tigas. Hindi kayang putulin ng palakol. Bagaman nagtataka si Zhang Weigo. Ngunit sininyasan pa rin niya ang dalawa na magpahinga muna. Ang sabi niyo, ang pantalan kung saan nakaparada ang yete. Malapit na siguro tayo doon. Tatawagin ko kayo kapag nakita na. Pagkasabi nito, dinala niya si Zhang Xiaomin pabalik sa silid maneho. Habang pinapanood ang mag-amang Zhang na lumayo, ipinakita ni Chen Yang ang palakol sa kanyang kamay at bumulong ng may panlalamig. Lene, kapag natagpuan na ang yete, maghintay na lang kayong mag-ama na ipakain sa mga isda. Agad na tumayo si Zhuang Niu na may gulat na ekspresyon. Kuya Chen, papatay talaga tayo ng tao. Natatakot akong makulong. Sinampal siya ni Chen Yang. Bobo ka talaga. Baha na ang buong mundo, anong ikukulong? Kasabay nito, sa loob ng silid pahingahan. Hawak mo ang nahihilo mong ulo, nangangalay ang buong katawan mo. Pagkatapos tingnan ang system panel, natuklasan mo ngang mayroon kang katamtamang sipon. Sa mundong wala ng gamot at doktor. Ang isang malubhang sipon minsan ay mas nakamamatay pa kaysa sa kalamidad. Gayunpaman, nang gumalaw ka papunta sa pintuan na nag-ugnay sa silid maneho para maghanap ng tubig, bigla kang nagulat sa narinig mong usapan sa loob. Nahihiyang sinabi ni Zhang Xiaomin. Parang hindi magandang tao yung dalawang blonde. Tutulungan ba talaga natin silang hanapin ang yate? Tinapik ni Zhang Weigo ang balikat ni Zhang Xiaomin. Huwag kang mag-alala, anak. Kapag nakita na natin ang yate, hihingi tayo ng kaunting gasolina. Pupunta tayo sa Xihuan Mountain sa kanluran. Nabalitaan kong may nagtayo doon ng pansamantalang himpilan. Iyon ang tanging paraan para mabuhay. Sa sandaling ito, lumiit ang mga mata mo sa labas ng pinto. Kung hindi ka nagkakamali sa nakaraang buhay. Iyon ang loob ng 500 milya. Ang tanging ligtas na opisyal na base. Sa kasamaang palad sa nakaraang buhay. Napahamak ka dahil kay Chen Zi na bobo. Sa halip ay hinahanap ang sirang yate na ito sa dagat. Nalampasan ang pinakamagandang oras para lumikas. Kaya't ako ang naging sakripisyo nila sa pagtakas. Sa mismong pag-isip ko nito, biglang binuksan ni Zhang Xiaomin ang seradura ng pinto. Sa sumunod na sandali, direkta akong bumagsak sa lupa.
Nakakahiya akong tumingin sa dalawa at hirap na nagsalita. Ano kasi? Mayroon bang tubig? Sumimangot si Zhang Weigo. Lumapit at sinuri ang aking noo. Sa sumunod na sandali ay bigla siyang napatalon. Sobrang init. Bata, magpakulo ka ng mainit na tubig. Pagkaalis kay Zhang Xiaomin, binuksan niya ang drawer sa kanyang tabi. Agad na naglabas ng kahon ng gamot na may nakasulat na 900 at 99. Dapat mong malaman na sa mundong ito na bumagsak ang sibilisasyon. Kahit nakapalit pa ng buong gabing pagsilbi ng dating diyosa. Kumuha si Weigo ng isa at iniabot sa akin. Mainit-init at napakaalaga. Mahalaga ang gamot na ito at wala na akong masyado. Uminom ka ng isa para makayanan mo. Tinitigan ko ang kapsula sa aking palad na may komplikadong ekspresyon. Mabuting tao si Zhang Weigo. Ngunit sayang, sa mundong ito, ang mabubuting tao ang kadalasang unang namamatay. Ngunit pagkatapos kong uminom ng gamot at magpasalamat sa kanya, biglang may narinig na sigaw mula sa labas ng pinto. Tio Zhang, ihinto niyo ang barko. Nakita namin ang yacht. Pagkarinig nito, ipinagkatiwala ni Zhang Weigo ang kubyerta sa kanyang anak na dumating. Agad na lumabas ng silid ng piloto. Sumandal sa gilid ng barko at mabilis na lumapit sa yacht. Ngunit hindi niya alam. Ang nangyari sa ibaba ay muntik ng kumitil sa kanyang buhay. Sumenya si Chen Yang kay Zhuang Yu. Sumunod kay Zhang Weigo at tumalon sa yacht para mag-inspeksyon. Natuklasan na puno ang tangke ng gasolina. Walang problema sa loob ng yacht. Sa sandaling ito, naramdaman ni Zhang Weigo na may mali sa atmosfera. Xiao Chen, ngayong nakita na natin ang yete. Okay lang bang humiram tayo ng kaunting gasolina gaya ng napag-usapan natin noon? Walang problema. Pinagpagan ni Chen Yang ang alikabok sa kanyang mga kamay at mumiti. Walang problema. Paano ako makakatanggi sa kahilingan ni Tio Zhang? Agad siyang bumalik sa bangkang pangisda para kumuha ng mga gamit. Habang si Zhang Weigo ay sanay na yumuko para ayusin ang hose. Ngunit sa sumunod na segundo, natumba siya dahil sa isang malakas na suntok. Bumagsak ang buong katawan sa tubig na nakatambak sa kubyerta. Sumiklab ang kanyang katawan ng ilang beses at tumigil. Inihagis ni Chen Yang ang kahoy na pamalo at pinagpag ang kanyang kamay na nangalay. Kinuha ni Zhuang Yu ang nilon na lubid na nakahanda na. Tinalian niya ang mga kamay ni Zhang Weigo sa likod na halos walang malay. Biglang bumukas ang pinto ng silid manihuhan. Nakita agad ni Zhang Xiaomin ang kanyang amang nakahandusay sa lupa. Hindi na siya nag-isip. Direkta niyang kinuha ang pamatay-apoy sa tabi ng pinto at sumugod. Ngunit mabilis na nakatugon si Chen Yang. Hinawakan niya ang buhok ni Zhang Weigo. At itinutok ang kanyang folding knife sa carotid artery nito. Nakataas sa ere ang palakol ni Zhang Xiaomin. Pula na pula ang kanyang mga mata. Ganyan ba kayo kabait? Kung wala ang aking ama, matagal na kayong kinain ng mga isda sa dagat. Dumura si Chen Yang at nagpakita ng paghamak. Hindi ko naman kayo pinilit na iligtas ako. Huwag niyo akong gamitan ng ganyang moralidad. Ihagis mo ang palakol at lumuhod. Napilitan si Zhang Xiaomin na lumuhod sa lupa nang may kawalan ng pag-asa. Sa sumunod na segundo, sinamantala ni Zhuang Yu ang pagkakataon at tinalian din siya. Pagkatapos ay kinuskus niya ang kanyang mga kamay sa tagiliran at masayang-masaya. Ang laki ng yete. Kailangan natin ng isang babae. Galit na galit si Zhang Weigo at nagpupumiglas ng husto. Ngunit sinipa siya ni Chen Yang sa dibdib. Sabihin mo sa akin ang password ng safe na naglalaman ng mga supply. Maaari kong isaalang-alang na hayaang mabuhay ang iyong anak na babae. Ngunit pumikit si Zhang Weigo at hindi sumagot. Alam niyang nahulog ang kanyang anak sa kanilang mga kamay. Kahit hindi siya mamatay ngayon, magiging mas masahol pa sa kamatayan ang kanyang buhay sa hinaharap. Nang makita ito, tumayo si Chen Yang na may masamang tingin. Taba, hilahin mo palabas ang may sakit na yon. Maya-maya, hinila ako palabas na maputla ang mukha. Inihagis ni Chen Yang ang folding knife kay Zhuang Yu. Putulin mo ang kanyang ulo. Ipakita kay Tio Zhang kung ano ang mangyayari sa kanyang anak na babae mamaya. Sumigaw si Zhuang Yu para palakasin ang kanyang loob. Sa sumunod na segundo, itinaas niya ang kutsilyo at sumugod sa iyo. Ngunit dahil madulas ang deck, bumagsak ang buong tao sa iyong ibabaw. Lumipas ang ilang segundo at hindi na siya gumagalaw. Nagmurahan si Chen Yang at lumapit. Sinipa niya ang puwet ni Zhuang Yu. Ngunit wala pa ring reaksyon. Gayunpaman, nang buksan ni Chen Yang ang katawan, biglang may isang malamig na sinad. Biglang sumulpot mula sa ilalim ng matabang bangkay. Dumaan ang talim, biglang tumagilid si Chen Yang. Sa sumunod na sandali, napahawak siya sa ulo at sumigaw ng masakit habang umaatras. Sa tubig na nakaipon sa lupa, agad na may lumitaw na isang tainga. Umubo ka at nagtatakang tumayo. Hindi pinansin ang pag-iyak ni Chen Yang. Itinaas ang palakol at tinangka siyang tagain sa leg. Ngunit biglang isang malaking alon ang bumagsak ng malakas sa katawan ng bangka. Dahil sa kahinaan ko, nawalan ako ng balanse.
at tuluyang bumagsak sa ibabaw ng kubyerta. Bumitaw ang palakol at lumipad, hanggang sa dumausdos malapit sa paa ni Chenyang. Agad na bumaliktad ang sitwasyon. Natigilan si Chenyang ng isang segundo at nagningning ang labis na kagalakan sa kanyang mga mata. Nagpagulong-gulong siya para maabot ito. Hinablot ang palakol at sumigaw ng may pagpupumiglas. Bastos ka! Mamatay ka! Agad na sumigaw si Zhang Xiaomin para magbabala. Lu Fan, mag-ingat ka! Ngunit sa mismong sandali na bababa ang talim, biglang naramdaman ni Chenyang na gumagaan ang kanyang braso. Ang palakol na hawak niya, biglang naglaho na parang bula. Nananatili si Chenyang sa kanyang posisyon ng pagtaga. Halos lumuwa na ang kanyang mga mata. Bago pa man makapag-isip ang kanyang mabagal na utak, ang aking dating walang laman na kaliwang kamay ay biglang humawak sa likod. At ang palakol ay muling lumitaw ng walang babala sa aking kamay. Sa aking biglang pagbaliktad, direktang tumagos ang talim sa buong tiyan ni Chenyang. Walang emosyon akong binunot ang kutsilyo. Pinipigilan ang sakit ng ulo at sumakay sa ibabaw ni Chenyang upang tapusin siya. Biglang naggangalit si Chenyang, nagpakawala ng dugo mula sa mga ngipin at sumigaw. Hindi na ako mabubuhay. Kaya mamatay na tayong lahat. Sa sumunod na sandali, kinuha niya ang isang detonator mula sa kanyang bulsa. At mahigpit itong pinindot. Iyon ay isang gawang bahay na pampasabog para sa pangingisda. Nalihim na ikinabit ni Zhuang Niu sa tabi ng tangke ng gasolina. Noong sila ay nag-inspeksyon sa yacht, biglang nanlaki ang aking mga mata at binilisan ang aking mga kilos. Katatapos ko lang basagin ang lalamunan ni Chenyang. Nang isang mainit na bugso ng hangin ang sumabog kasabay ng isang malakas na tunog. Mula sa ilalim ng kubyerta. Ang silid ng piloto ay direktang sumabog sa himpapawid. Ako rin ay tinangay ng bugso ng hangin. Gumulong ng 2 beses at bumagsak sa lupa. Ang nagliliyab na apoy ay nagsimulang sunugin ang tumagas na diesel. Nilamon ang kalahati ng kubyerta sa isang dagat ng apoy. Nagsimulang tumagilid ng sobra ang barko dahil sa pagpasok ng tubig. Hindi ko na ininda ang hirap. Kinapa ko ang susi sa bulsa ng pantalon ni Chenyang. Nagmamadali akong tumakbo patungo sa unahan ng barko. Pinutol ko ang lubid na nakatali sa mag-amang Zhang Weigo. Mabilis kayong sumakay sa yete. Nagmamadaling tumawid sa gilid ng barko ang mag-ama. Tumalon sila sa kulay abong yacht. Nakatanaw si Zhang Xiaomin sa deck ng yacht. Balisa siyang inaabot ang kamay sa akin. Lu Fan, bilis, sumakay ka na. Lulubog na ang bangkang pangisda. Ngunit nanatili akong nakatayo sa gitna ng apoy at umiling. Sa halip, tinarget ko ang balsa. Nagkaroon ako ng isang matapang na ideya at tumingin kay Zhang Xiaomin. Anong oras na? Nagulat si Zhang Xiaomin. Nagtatanong pa ng oras sa ganitong sitwasyon. 11:50. Umalis na kayo. Kung hindi kayo aalis, mahuhuli na ang lahat. Bulong ko sa sarili ko, may kislap sa aking mga mata. Mayroon pang 5 minuto. Pagkatapos, kinuha ko sa aking bulsa ang pakete ng sigarilyo na nahuli ko kanina. Sa layong ilang metro, itinapon ko ito ng tumpak sa kandungan ni Zhang Xiaomin. Ang sigarilyong ito ay dapat sapat upang makipagpalit ng maraming supply sa kampo. Ito na ang kabayaran ko sa utang na loob sa tatay mo. Magmaneho pa kanluran papunta sa kampo ng Xihuan Mountain. Huwag kang lilingon. Pagkatapos kong sabihin yon, tumalikod ako at hindi na siya tiningnan. Sa halip, hila-hila ko ang aking pagod na katawan patungo sa balsa. Tiningnan ni Zhang Xiaomin ang aking mapagpasyang likod. Tiningnan din niya ang kanyang ama na mahina na sa kanyang kandungan. Malakas niyang sinipa ang loob ng yete. Kasama ang mag-ama, nawala sila sa madilim at maulang gabi. Ako naman, nakatayo sa barko na malapit ng lumubog. Tahimik kong binabanggit ang oras sa aking isipan. Sa unang segundo ng pagpasok sa ikalawang araw. Ding! Na-refresh na ang bilang ng mga araw-araw na pag-disassemble. Agad kong idiniin ang aking kanang kamay sa workbench sa ilalim ko. Mahigpit na hinawakan ng kaliwa kong kamay ang deck ng bangkang pangisda na malapit ng lumubog. I disassemble. Sa sumunod na sandali, isang napakaliwanag na gintong ilaw. Sumabog mula sa ilalim ng workbench. Mabilis na kumalat ang ilaw sa deck. At ang malaking bagay na lumulubog kanina. Biglang tumigil sa ere at hindi gumalaw. Sa espasyong ito kung saan hindi na gumagana ang mga pisikal na batas. Agad na nagsimulang gumuho ang barko. Ang lahat ng materya ay nagbagong anyo sa di mabilang na maliliit na punto ng liwanag. Baliw na dumaloy sa pinakasentro ng gawaan. Pagkaraan ng mahigit 10 minuto, naglaho ang liwanag. Ang barkong pangingisda na may bigat na ilang dosenang tonelada sa ibabaw ng dagat ay tuluyang nawala. Nawalan ng suporta ang mga bangkay ni Chenyang at Zhuang Niu. Parang 2 sako ng basura na naanod sa alon. Ngunit ako ay nakaupo sa nag-iisang maliit na balsa. Tinitingnan ang isang tumpok ng esensyal na materyales na nakalutang sa itaas ng gawaan. Matagumpay ang pagbuwag. Binabati kita sa host sa pagkuha ng 20 piraso ng wood plank na pang-iwas sa pagkabulok.
0 piraso ng bakal na plato na pangkonstruksyon. 5 piraso ng pinatibay na salamin. 2 piraso ng dekalidad na copper core coil dekalidad. Dekalidad na fuel diesel na 50 litrong nakabote. 1 dekalidad na fuel diesel na 50. Espesyal na piyesa, nasirang makina ng diesel ng barkong pangingisda, maaaring kumpunihin 1. Napakunot no ako nang makita ang mga bagay na ito. Kaya't ang isang napakalaking barko ay binaklas sa ganito lang. Ngunit sa paalala ng sistema, nalaman ko na ang kapangyarihan ng gawaan ay limitado. Dalisayin ang mga materyales. Sa isang pag-iisip, isinilid ko ang mga ito sa ring ng espasyo. Dahil umabot sa 7 puntos ang halaga ng aking isip. Ang kaukulang espasyo ay lumawak din sa 7 metro kubiko. Sa sandaling ito, muling yanig ang gawaan. Maaaring i-upgrade sa isang first level na panimulang bangkang pangkaligtasan. Agad bang i-upgrade? Ang sakit ng ulo na dulot ng lagnat ay nagpalabo ng aking paningin. Dali-dali akong pumili na mag-upgrade. Sa sumunod na segundo, lumipad palabas ang mga materyales sa ring ng espasyo. Agad na sumama sa balsa sa ilalim ng aking mga paa. Ang buong balsa ay naging isang bakal na kahoy na barko na puno ng magaspang na aesthetics. Ang istruktura na kalahating bakal at kalahating kahoy. Ginagawa itong parang isang pinaliit na bersyon ng isang sasakyang pangmilitar sa tubig. Sabi ka kung pumasok sa silid ng pagmamaneho. Ang nakahiwalay na mundo ay biglang tumahimik. Bagamat ang silid ng pagmamaneho ay payak sa kabuuan. Ngunit ito ay napakatuyo at ligtas. Tinitingnan ang aking sariling maliit na mundo. Pagkatapos maranasan ang muling pagsilang mula sa likuran, ang aking mga mata ay medyo namamaga sa sandaling ito. Sa nakaraang buhay, nagtrabaho ako ng husto sa barkong pangingisda. Hindi lamang hindi nagpapasalamat ang pamilya ni Chuksin, ngunit inakala rin na ito ay natural lamang. Pinahirapan ako sa lahat ng paraan. Ngayon mayroon na akong dignidad upang mabuhay sa mundo ng katapusan. Sa init, iginupo ko ang aking katawan sa isang bola. Unti-unting lumubog ang kamalayan sa kadiliman. Kinabukasan, itinulak ko ang pinto ng silid ng pagmamaneho. Dinilaan ko ang aking tuyong mga labi. Kumakalam na rin ang sikmura ko. Mukhang kailangan ko ng maghagis ng bingwit. Sana sa susunod, malutas ko na ang problema sa pagkain at malinis na tubig. Samantala, sa loob ng mamahaling subdibisyon ng Fengjiang Garden, nairitang inihagis ni Chuksin ang kanyang cellphone sa sofa. Nakakainis. Tuluyan nang naubos ang baterya. Tinitingnan ang natitirang kalahating pakete ng biskwit sa mesa. Hawak niya ang kanyang kumakalam na sikmura. Ang kanyang mga mata ay puno ng puot. Ang gagong si Lufan. Patay na ba siya? Ang lakas ng loob niyang hindi sagutin ang mga mensahe ko. Pagkasabi niya nito, ang kanyang pangalawang tiyo. Palihim na hinila si Chuksin sa sulok ng kusina at nagpababa ng boses. Sinner. Sa tingin ko, nalunod na talaga ang batang si Lufan. Sa ngayon, ang kaunting pagkain sa bahay. Ang malaking si Chenzi, isang kainan niya ay katumbas ng 3 kainan namin. Kung magpapatuloy tayo ng ganito, lahat tayo ay magugutom. Nang marinig ito ni Chuksin, sumimangot siya. Ngunit sa mga mata ng kanyang pangalawang tiyo ay may kumislap na kasamaan. Mayroon akong isang paraan. Ang mga matatandang mag-asawa sa katabing bahay ay may inflatable raft. Binili nila dati para paglaruan ng kanilang apo. Pakiusapan si Chenzi na agawin ito. At isama tayo para makaalis. Nagulat ang pangalawang tiyo. Hindi niya akalain na ganito katindi ang kanyang asawa. Nag-isip sandali si Chuksin at tumango. Pagkatapos ay pumasok siya sa silid tulugan. Pagkalipas ng ilang minuto, pagkatapos marinig ang mungkahi ni Chuksin, pumunta si Chenzi sa sala at kinuha ang kutsilyo sa prutas sa tabi. CJ. Pero sa bahay na katabi, mayroon ding anak na halos 40 taong gulang na malaki ang katawan. Kung ako lang ang pupunta, baka hindi ko kayanin. Kailangan ko ang tulong mo, pangalawang tiyo. Dala ang mga kutsilyo, nagtungo ang dalawa sa pintuan ng katabing bahay. Pagkatapos ay kumuha sila ng crowbar at sa pilitang binuksan ang pinto. Iwinasiwas ng lalaking nasa edad ang kanyang kutsilyo at sumigaw. Anong balak ninyo? Lumabas kayo. Ngumisi si Chenzi at biglang sumugod. Ang kutsilyo sa kanyang kamay ay diretsyo sa leeg ng kalaban. Ilang taon siyang nagsanay ng sanda at madumi siyang lumaban. Hindi pa nakakariyak ang lalaking nasa edad. Isang malaking hiwa ang nabuksan sa kanyang leeg. Umiiyak at sumisigaw ang matandang mag-asawa habang sumusugod at nagpupumilit. Agad nawala sa kontrol ang sitwasyon. Sa gitna ng kaguluhan, ang hita ng pangalawang tiyo ay nasaksak ng matanda bago ito namatay. Sinamantala ni Chenzi ang pagkakataon at agad na pinatay ang dalawa. Sumisigaw na napaupo sa sahig ang pangalawang tiyo. Nanginginig ang buong katawan habang tinitingnan ang kalunos-lunos na sitwasyon sa loob ng bahay. Xiaozi, tulungan mo ako. Ipinagpag ni Chenzi ang patak ng dugo sa kanyang kutsilyo. Hinihinal siyang lumapit.
Pagkatapos ay tumingin sa pangalawang tiyo mula sa itaas. Malalim ang sugat ng pangalawang tiyo. Nga, dalhin mo ako para magamot. Lumuhod si Chenzi, kalmado ang kanyang boses na nakakatakot. Kung dadalhin pa kita, kailangan pa kitang pakainin. Kailangan pa kitang alagaan. Ang liit lang ng bangka. Napakalaki mo na, isa ka pa ring pabigat. Huwag mo na kaming pahirapan. Nanlaki ang mata ng pangalawang tiyo, hindi na nakapagsumamo. Biglang may lamig na naramdaman sa dibdib. Walang ekspresyon si Chenzi. Ginalaw niya ang hawakan ng kutsilyo sa dibdib ng pangalawang tiyo. Kapag namatay, tapos na ang lahat. Para hindi na mahirapan ang lahat. Hindi ko akalain na sa pangalawang pagpatay ko. Ganoon pa rin kasarap ang pakiramdam. Pagkatapos magpahinga, natagpuan ni Chenzi ang inflatable raft. Sinamantala rin niya at ninakaw ang lahat ng gamit sa loob ng bahay. Sa huli, ang bangkay ng pangalawang tiyo ay mula sa bintana. Ay itinapon sa baha sa ibaba. Pagkatapos gawin ang lahat ng ito, bumalik si Chenzi sa loob ng bahay. Dahil hindi bumalik ang pangalawang tiyo. Nagmadaling nagtanong si Chuxin at ang pangalawa. Namumula ang mata ni Chenzi. Napakabagsik ng mga taong iyon. Para iligtas ako. Itinulak ng mga ito ang pangalawang tiyo sa bintana. Nanlaki ang mata ng pangalawa at umiyak ng malakas. Natakot din si Chuxin at tinakpan ang kanyang bibig, tumutulo ang mga luha. Niyakap ni Chenzi si Chuxin. Ibinabaon ang kanyang ulo sa kanyang balikat. Sin, buti na lang at nakabalik ako ng buhay. Magpapagaling lang ako ng 2 araw at aalis na tayo. Sisiguraduhin kong mabubuhay ka. Labis na naantig si Chuxin. Mahigpit na niyakap ang lalaking ito na puno ng dugo. Samantala, 1:00 ng hapon. Nakaupo naman ako sa unahan ng bangka. Tinatamasa ang mga nahuli niya sa umaga. Ang 5 hagis na ito kaninang umaga. Bukod sa tubig at beef jerky na panustos para mabuhay. Mayroon ding malinis na goma, mga kahoy at isang balot ng quartz sand. Bagamat pawang mga abang gamit na pang-araw-araw. Ngunit sa panahon ng pagkasira, ang mga kagamitang ito ay magagamit ng husto. Lumipas ang ilang oras. Nagmadali akong maghagis muli. Nang biglang lumubog ang float at bumulwak ang berdeng liwanag. Ang nahuling gamit. Agad nitong pinigil ang aking paghinga. Matagumpay na nakahuli ng isang 64 type na baril. Rare na may markang mahusay. Maaasahan, ngunit ang kapasidad ng magasin ay 7 bala lamang. Sa panahong ito ng pagkasira ng sistema, ito ang ganap na katotohanan. Swerte ko naman. Maingat mo itong itinago sa iyong singsing na pang-espasyo. Tumindi ang kumpiyansa at nagpatuloy sa pangingisda. Ngunit pagkatapos ng 2 oras, sa ika-7 hagis ay nakahuli ng mas magaan na panlaban sa hangin. Hindi ko maiwasang bumuntong hininga. Walang batang umiiyak araw-araw. Walang sugarol na laging talo. Ibabangon ko ang karangalan ng mga mangingisda. Tunay ngang sa aking konsentradong ika-9 na hagis. Muling sumilay ang inaasahang berdeng liwanag sa float. Hahaha. Ilabas mo na yan. Matagumpay na nahuli. Nakakuha ng mahusay na blueprint, pangunahing drip type na panlinis ng tubig. Nasasabik akong pumalakpak. Agad kong inilagay ang blueprint sa working table para tingnan. Isang simple ngunit makapagliligtas buhay na aparato. Mas mababa ang gasto sa enerhiya kaysa sa pamamaraan ng distillation. Mas matatag ang nagagawang tubig. Ngunit dahil sa kakulangan ng kuryente at high-pressure pump, ang haba ng proseso ay magpapaisip sa iyo na basagin ito. Nakakunot ang noo mo habang nakatitig sa working table. Ayos lang naman ang ilang pangalawang materyales. Ngunit ang pangunahing materyal ay masyadong nakadepende sa swerte sa pangingisda. Kung sakaling hindi ka nakahuli ng tubig, malamang napatay ang karamihan sa mga tao. Tuminala ako sa di kalayuan. Sa unahan, mayroong isang 30 palapag na gusali ng opisina na 200 metro ang layo. Tiyak na may aquarium o kagamitan sa paglilinis ng tubig sa bahay sa loob. Hindi mahirap alisin ang reverse osmosis membrane filter element ng bahay. May baril at kutsilyo para maghanap sa gusali. Pero sa sandaling pinaandar ko ang makina, biglang nanigas ang hangin. Nakasaad sa workbench ang isang serye ng kapansin-pansing pulang letra. Malubhang napinsala ang makina. Kailangan ng dekalidad na mechanical repair kit o katumbas na piyesa para maayos. Sinampal ko ang noo ko. Kahapon, nag-enjoy ako sa pag-upgrade ng hull. Nakalimutan ko na sira pala ang makina. Nakabusangot, kumuha ako ng kahoy mula sa special ring. Pagkatapos ay gumawa ako ng pansamantalang sagwan gamit ang itak. Nagsimula akong bumalik sa pagiging primitive. Sa bilis ng pagong, buong lakas akong sumasagwan patungo sa gusali ng opisina. Pagkatapos ng kalahating oras ng pag-ensayo ng lakas, pagod na pagod, sa wakas ay nakasandal ako. Sa panlabas na dingding na salamin ng ika-18 palapag ng gusali ng opisina. Mula sa floor to ceiling na bintana. Sa loob ay isang kumpanya na halos kalahati ng nalubog.
Ikinabit ko ang dulo ng bangka sa loob ng bintana. Hinawakan ko ng mahigpit ang itak sa aking kamay. Dama ng isa kong kamay ang 64 type na baril sa loob ng espasyo. Huminga ako ng malalim at pumasok sa bintana. Ang tubig ay lampas lang sa tuhod. Napakagaan ng bawat hakbang ko. Mabilis akong tumingin sa paligid. Sa dilim, natuklasan ko na walang laman pala sa loob. Hinakot na ito. Pagkatapos ay tumingin ako sa ilang kumpanya ng sunod-sunod. Ngunit ang sitwasyon ay pareho. Marahil ang mga nakaligtas sa gusaling ito ay nakabuo na ng organisadong grupo. Napabuntong hininga ako at tumingin sa kisam. Dahil nakasentro na ang mga gamit, hindi ko na kailangang maghanap sa bawat isa. Direkta na lang akong manloloob. Ngunit nang dumaan ka lang sa isang maliit na opisina, sumalubong sa akin ang isang matinding amoy ng nabubulok na isda. Hindi ko sinasadyang pinigil ang aking hininga. Dikit sa dingding, lumapit ako sa pinto. Ngunit sa sumunod na eksena, sa pamamagitan ng malabong liwanag, nakita mo ang isang nakapangingilabot na eksena sa loob. Sobrang lupit. Nakita mo na sa orihinal na hindi kalakihang lugar ng opisina. May lumulutang na 4 o 5 hindi ka nais-nais na bangkay. Malinaw na pinahirapan sila bago mamatay. Ika-6 na araw pa lang ng apokalipse. Hindi pa lubusang nalulunod ng baha ang budhi. Hindi na ba mga tao ang mga nasa gusaling ito? Ngunit nang maghanda akong umatras, biglang may narinig akong mabibigat na yapak at usapan mula sa itaas ng hagdan. Mabilis akong sumingit at nagtago sa lilim sa tabi para lihim na magmasid. Hindi pa lumipas ang ilang segundo, 2 lalaking nakasuot ng maruruming suit at may maputlang mukha ay sunod-sunod na nagbubuhat ng isang sariwang bangkay ng babae. Parang basura nilang itinapon. Ang bangkay sa loob ng opisina na puno ng mga patay na tao. Ang lalaking nakasalamin sa likuran ay pinunasan ng pawis sa kanyang mukha at walang pakialam na sinabi. Talagang nakakaawa. Para lang sa kalahating piraso ng tinapay. Ginawang ganito ng ilang tauhan ni Boss Peng. Hindi pa nakakain na wala na agad ang buhay. Ang lalaking matangkad sa unahan ay natakot at nanginig. Kaya't agad siyang pinatahimik. Pagkatapos ay mahinang nagbulong ng iama namin sa bangkay. Pagkatapos nito, dali-dali siyang lumingon at tumakbo pa itaas sa hagdan. Tinitigan mo ang hagdan kung saan nawala ang dalawa ng may malamig na tingin. Mukhang si Boss Peng ang hari-harihan sa gusaling ito. Ibig sabihin din ito na ang pangunahing materyales, ang filter cartridge, ay malamang na nasa lungga nitong si Boss Peng. Sinuri ko ang magazine, at pagkatapos ay kinasa ang baril. Dahan-dahan akong umakyat sa hagdan. Sa tuktok ng gusali ng opisina, sa tanggapan ng chairman, 3 lalaking nasa edad na at maayos ang pangangatawan. Ang nakaupo sa leather na sofa. Si Boss Peng ay pumitik sa kanyang mata at naging isang guhit. Tumawag kanina ang satellite phone. May mga kakilala pa rin ako sa West Juan Mountain. Pagkalipas ng 5 araw, magpapadala sila ng barko para sunduin tayo sa evacuation site. Si Xu na may parting na buhok, at si Niu na may maliit na pangangatawan, ay ngumiti at nagsimulang bumati. Naku, malawak talaga ang koneksyon ni Boss Peng. Nga, kapag dumating ang panahon, tulungan mo rin kami. Sa inyo po kami umaasa. Nasisiyahan si Boss Peng sa mga papuring tingin. At tumingin sa halos walang lamang plato ng delatang karne. Magkano pa ang natitirang mga supply at mga babae? Kinakabahan si Xu habang kinakamot ang kanyang kamay. Mayroon pang mahigit 100 babae na nakakulong sa ibaba. May hindi bababa sa 5 o 6 na kaakit-akit. Sapat na para libangin ka ng ilang panahon. Ngunit ang mga supply ay maaaring hindi sapat. May mapaglarong tono sa boses ni Boss Peng. Ang pinakamurang konsumable sa panahon ng apokalipse ay ang mga babae. Iyon na ang buhay. Maghanap ng dahilan mamayang gabi. Para magkagulo sila liho. Huwag hayaang mag-aksaya pa ng pagkain ang mga ito. Sa mga oras na ito, sa 29 floor open office area, daan-daang nakaligtas ang nagsisiksikan dito. Sa sandaling ito, isang babaeng balingkinitan. Si Zhu Xiaoli na may taas na 1.5 metro at timbang na 200 libra ay nagsalita. Yung mga babaeng umakyat nitong mga nakaraang araw. Tiyak na nagpapakasarap sa pagkain at inumin. Kahit magbenta ng katawan, mas mabuti na kaysa magutom dito. Ang payat na si Xiaoyu ay may walang laman at medyo balisang mga mata. Walang isa man sa mga ate na umakyat ang bumalik. May nangyari kaya? Ngunit umirap si Zhu Xiaoli na may paghamak sa kanyang mukha. Gusto sana ng mga yon na humanap ng sugar daddy. Natupad na ang hiling nila. Sino pa ang gustong bumalik sa kulungan ng baboy na ito? Pagkatapos magsalita, sadyang nilakasan pa ang boses para magreklamo. Pero ang pangit ng paningin ng mga lalaking yon. Hindi nila nakikita ang isang magandang dilag na tulad ko. Gayunpaman, sa sandaling ito, biglang nagkagulo sa pasukan ng hall. Ang lalaking may maikling buhok na si Liho ay pumasok kasama ang ilang malalaking lalaki. Siya ay tauhan ni Boss Peng.
Siya rin ang tagapamahala ng mga nakaligtas sa palapag na ito. Biglang kumislap ang mga mata ni Zhu Xiaoli. Sumugod siya na parang isang tangke ng karne. Tumalbog pa ng 3 beses ang sahig. Sadyang pinalambing niya ang kanyang garalgal na boses at nahihiyang nagsalita. Kuya Lihu, pipili na naman ba kayo ng mga akyat para magpakasaya? Tingnan mo, maputi, medyo mataba at kaibig-ibig ang balat ko. Siguradong magugustuhan ako ni Boss Peng. Biglang natahimik ang buong lugar. Nalalaki ang mga mata ng lahat. Tinitingnan ang halos parisukat na babaeng medyo mataba. Kumukulo ang kanilang mga sikmura. Bumaluktot ng 2 beses ang mga labi ni Lihu. Pinilit niyang pigilan ang kanyang pagkadiri. Dahil walang nakakaalam. Hindi siya bumaba para pumili ng maganda, kundi para ubusin ang ilang maiinit na ulo bago ang malawakang paglilinis sa gabi. Kailangan niyang harapin ang ilang magugulong tao. Umatras siya ng 2 hakbang at sumenya sa kanyang mga tauhan. Isama niyo ang baboy na to. Dalhin niyo na. Naintindihan ng mga tauhan ang kanyang ibig sabihin at pilit na ngumiti habang nadidiri. Maganda, sumama ka sa amin. Naghihintay si Peng sa itaas. Akala pa ni Zhu Xiaoli na siya ang napili. Mayabang na bumuntong hininga. Sa sandaling iyon, nakita ni Li Huo na maganda ang itsura ni Xiaoyu sa tabi. Maganda ang itsura ng babaeng iyon. Dalhin din kay Peng para makita. Ngunit sino nang mag-aakala na pagtayo pa lang ni Xiaoyu? Bigla na lang sinipa ni Zhu Xiaoli ang kanyang tiyan. Tumama ang likod ng ulo ni Xiaoyu sa sahig. Agad siyang nawalan ng malay. Nagkunwari pang sumigaw si Zhu Xiaoli. Ay naku, pasensya na, Xiaoyu. Hindi sinasadya ni ate. Nadulas lang ang paa ko kanina. Ngunit sa kanyang isipan ay binabalak niya. Hindi niya hahayaang may umagaw sa pagkakataong ito para magpakasasa. Nakita ni Li Huo na naghihinalo si Xiaoyu. Kaya pabulong na lang niyang inutusan ang kanyang mga tauhan. Malapit nang mamatay ang babaeng ito. Maghanap ng isang taong itatapon siya sa ibaba. Huwag siyang mamatay dito. Pagkatapos ay dali-dali niyang inilayo si Zhu Xiaoli mula sa bulwagan. Pumasok sa pasilyo. Bagamat tanga si Zhu Xiaoli, napansin din niyang may mali. Dahil ang direksyon na tinatahak nila ay hindi papunta sa panloob na hagdanan ng ika-30 palapag, kundi papunta sa fire exit sa ibaba. Dali-dali siyang nagtanong, Kuya Lihu, mali po yata ang daan? Hindi po ba ito ang daan pababa? Ngunit pagkatapos niyang magsalita, 2 malalaking lalaki ang biglang sumugod sa kanya. Sinubukang siyang pigilan. Biglang nagwala si Zhu Xiaoli. Sumigaw ng parang kinakatay na baboy. Ang kanyang 100 kilong taba ay nagpakawala ng nakakagulat na lakas. Agad na itinapon ng 2 malalaking lalaki. Ang ingay ay parang nanginginig ang buong gusali. At sa hagdanan, napahinto ako na nagbabalak umaakyat. Tinitigan ng mabuti ang itaas at hindi mapigilang magreklamo. Grabe, nag-aalaga pa pala sila ng baboy sa gusaling ito. Ang ganda ng pakain sa kanila. Samantala, magulo na sa pasilyo. Galit na galit si Li Huo at sumigaw. Mga walang silbi, sugurin niyo. Huwag ninyong hayaang makaabala siya sa iba. Pagkatapos ay sumugod ang 2 pang malalaking lalaki. 4 na malalaking lalaki ang tila nagigitla ng baboy. Ginugol ang lahat ng lakas at paraan. Para lang mapigilan si Zhu Xiaoli sa lupa. At tinakpan ng tape ang kanyang bibig ng mahigpit. Pinunasan ni Li Huo ang kanyang pawis at nag-utos ng may galit. Hilahin na agad pababa at katayin. Huwag mag-iwan ng bakas. 4 na tauhan ang binuhat si Zhu Xiaoli na nagpupumiglas. Nagmumura habang bumababa ng hagdan. Ngunit nang makarating sila sa kalagitnaan, ang 2 lalaking nasa unahan ay biglang huminto. Parang may tao sa loob. Ang 2 ay maingat na pumasok sa pasilyo upang magmasid. Ngunit tahimik sa loob. Kahit katiting na ingay ay wala. Iniwan ng lalaking may balbas si Zhu Xiaoli sa kanyang kasama. At pumasok upang magmasid. Ngunit pagkarating niya sa kanto, bigla siyang natigilan. Pagkatapos ang kanyang mga binti sa kakaibang posisyon ay umatras. Sa sumunod na sandali ay bigla siyang bumagsak sa lupa. Hindi pa nakapag-react ang kasama na may sombrero. Biglang sumulpot ang isang malamig na sinad. Isang itak na pamputol ng kahoy ang umiikot na lumipad. At tumpak siyang tinamaan. Nasaksihan ni Zhu Xiaoli na nakatali sa lupa ang nakakatakot na eksena. At agad na umihi sa kanyang diaper. Nagpupumiglas na makatakas. Sa sandaling iyon, lumabas ako mula sa anino. Pagkatapos ay ginamit ko ang dulo ng kutsilyo upang alisin ang tape sa bibig ni Zhu Xiaoli. Subukan mo pang sumigaw. Puputulin ko ang iyong dila. Sagutin ng tapat ang mga tanong. Maaari kitang patawarin. Si Zhu Xiaoli ay natakot at tumango ng todo. At isiniwalat ang lahat ng kanyang nalalaman. Ang mga nakaligtas ay nagtipon sa ika-29 na palapag. Si Pangulong Peng at ang mga suplay ay nasa ika-30 palapag.
Upang makapunta sa ika-30 palapag, kailangan lang dumaan sa sentral na hagdanan ng ika-29 na palapag. Mayroong humigit kumulang 30 armadong tauhan. Nagkaroon ako ng ideya. Tinitigan ang lalaking may sombrero na halos kasing taas ko. Agad akong nagkaroon ng plano. Mabilis kong hinubad ang kanyang damit. At isinuot ito sa aking katawan at ibinaba ang aking sombrero. Nanginginig na pakiusap ni Zhou Xiaoli na ihatid ko siya sa ligtas na lugar. Ngunit hindi ko man lang siya tinapunan ng tingin. Magtago ka ng mabuti. Ang tinanggihang si Zhou Xiaoli ay nagsimula na namang magwala. Sumigaw siya para tawagin ng iba. Ngunit pagkabukas ng kanyang bibig, agad ko siyang tinaga ng walang pag-aalinlangan. Si Zhou Xiaoli ay nakatulog agad. Agad siyang bumagsak sa lupa at hindi na nakabangon. Pagkatapos ay lumitaw sa hagdanan ng ika-29 na palapag. Binaba ko ang gilid ng aking sombrero at binuksan ang pinto. Ang dalawang gwardiya sa pinto ay agad na bumati. Ang aga mo namang nakabalik, kuyahan. Nasaan ang iba? Sadyang pinagaspang ko ang aking boses. Bigla silang tatlo nakaramdam ng libog. Sabi nila hahanapin nila ang babaeng baboy para magsaya bago umakyat. Natigilan ang gwardiya. Nang maalala ang pangangatawan ni Zhou Xiaoli, agad na kumulo ang kanyang sikmura at nagkunwaring sumuka habang winawagayway ang kanyang kamay. Sige, kuyahan, umakyat ka na. Pinagmamadali ni Kuya Ho ang pagtitipon. Yumuko ako at sumama sa kanila. Pagkatapak ko sa ika-30 palapag, nakita ko ang dalawang hanay ng tao na nakatayo sa bulwagan. Mga 20. Bawat isa ay may dalang armas. Tahimik akong tumayo sa likod ng pila at nagmasid. Alam ko na ang 7 bala lamang ng baril sa aking kamay ay hindi sapat para makalusot. Sa sandaling ito, lumapit si Li Huo na nakapamaywang ang mga kamay. Naglinis siya ng kanyang lalamunan at sumigaw. Kayong lahat ay mga piling-piling ni President Peng at ako. Iisa lamang ang misyon ngayong gabi. Ang linisin ang lahat ng mga basura at pangit na bagay na kumakain lang at walang ginagawa. Linisin ang lahat. Kapag natapos na natin ito, pagdating ng barko pagkalipas ng 5 araw, makakasama natin si President Peng sa Xihuan Mountain para kumain at magpakasawa. Agad na naghiyawan ang lahat sa katuwaan. Puno ng kasakiman ang kanilang mga mata. Ngunit sino ang mag-aakala na si Li Huo ay direktang lalapit sa akin sa dulo ng pila? Agad akong kinabahan sa pag-aakalang mabubuko ako. Agad na ginawa ng aking mga kamay ang isang posisyon na parang humahawak. Handa nang bumunot ng baril anumang oras. Ngunit sa sumunod na segundo, tinapik ni Li Huo ang aking balikat ng malakas. Xiaohan, ikaw ang taong pinakamahalaga sa akin. Ikaw ang magiging leader ng misyon ngayong gabi. Lubusan akong natigilan at sumigaw sa aking isipan. Hindi kaya, mga kaibigan. Nandito lang ako para maghanap ng materyales. Pinagluloko mo yata ako. Pero sa pagkakataong ito, wala akong magawa kundi tumango ng nakayuko. Akala pa ni Li Huo na nanginginig ako kaya lumapit para magbanta. Huwag mo akong subukang lokohin. Ako ang boss dito. Kung ano ang ipinapagawa ko, yun ang gawin mo. Pagkatapos ay bumalik sa kanyang mapagpanggap ng ngiti. Inutusan ang lahat na magpahinga. Pagdating ng gabi, alis tayo. Balak ko sanang tumakas. Pero pinigilan ako ni Li Huo. Halika, Xiaohan. Gusto tayong makita ni Boss Peng. Mamaya, tandaan mong huwag masyadong magsalita at tumango na lang. Kahit labag sa kalooban ko. Wala akong nagawa kundi sumunod kay Li Huo. Pumasok kami sa opisina ni Boss Peng. Sa harap ng malaking bintana, nakatalikod sa amin si Boss Peng na nakaupo sa kanyang silya. Hawak ang kanyang sigarilyo. Nakatitig sa dagat sa labas ng bintana. Matapos kaming senyasan na umupo, nagbato siya ng 2 piraso ng Dove chocolate. Dati, kahit aso ayaw nito. Ngayon, mas mahal pa sa ginto. Walang pag-aalinlangan na binuksan ni Li Huo ang balot at isinubo ito. Hindi maintindihan ang kanyang sinabi nang tanungin niya si Boss Peng kung ano ang kanyang ipinag-uutos. Dahan-dahang humarap si Boss Peng na may mababang tono. May tawag mula sa Xihuan Mountain. May lumitaw na agresibong mutated na isda sa dagat. Pinalitan ng speedboat ang malaking barko. Limitado ang pwesto sa barko. Bigla akong kinabahan. Dapat 6 na araw pa bago lumitaw ang mutated na isda. Paano ito nangyari ng mas maaga? Dahil ba sa reincarnation ay nagkaroon ng butterfly effect? Sa puntong ito, itinaas ni Boss Peng ang 3 daliri. Sinabing 3 lang ang tiket sa barko. Nagkunwari pa siyang pinapakalma si Li Huo at ako. Sinabing kami raw ang kanyang pinakamagaling na tauhan. Siguradong may pwesto kami. Agad na nagniningning ang mga mata ni Li Huo at mabilis na nagpasalamat. Sumunod din ako na nagpasalamat habang nakayuko. Ngunit nagbago ang tono ni Boss Peng at naging malamig. Napakarami nating tao dito. Siguradong magkakagulo pagdating ng barko. Yung grupo ni na Boss Tsu at Boss New. Pabigat lang sila ngayon. Pagdating ng aksyon ngayong gabi,
Ayokong makita na humihinga pa sila bukas. Agad na tumayo si Li Huo at nagpakita ng senyas ng paghiwa sa leg. Huwag kang mag-alala, Peng. Kapag nagsimula ang kaguluhan ngayong gabi, isasama ko si Xiao Han para gawin na sila. Pagkatapos, pinauwi muna ako ni Peng para magpahinga. May gusto siyang sabihin kay Li Huo na sarilinan. Gustong-gusto ko yon kaya agad akong lumabas. Ngunit nang isasara ko pa lang ang pinto, narinig kong sinabi ni Peng kay Li Huo sa mahinang boses. Ang totoo, 2 lang ang tiket sa barko. Bagamat tapat si Xiao Han, napakatigas naman ng ulo. Mas mabuting magdala ng 2 kahon ng delata kaysa sa kanya. Kapag natapos na natin si Xu at ang iba pa, patayin na rin natin si Xiao Han. Natigilan si Li Huo ng 1 segundo, at pagkatapos ay ngumiti ng may kalupitan. Magkatugma ang ating mga iniisip, Peng. Matagal ko na siyang hindi gusto. Pagkaalis ni Li Huo, tumingin si Peng sa paglubog ng araw sa labas ng bintana at mumisi. Li Huo, isa kang napakagandang aso. Ngunit sayang, 1 lang talaga ang tiket sa barko. Habang dumidilim, walang kuryente sa gusali. Ilang drum lang ng bakal ang nagliliyab na may mga binti ng mesa at tabla. Bahagyang tinatanglawan ng nagbabagang apoy ang bulwagan. Sa tulong ng apoy, natunton ko ang lokasyon ng mga supply. Sa dating opisina ng pananalapi. At sa pintuan ay nakatayo ang 6 na malalaking lalaki na nagbabantayan sa isa't isa. Sa siwang ng pinto, bahagya kong nakita ang mga supply sa loob. Kitang-kita sa sulok ang ilang commercial water purifier na binaklas. Agad akong natuwa sa aking puso. Hindi na sayang ang aking pagsisikap. Sa wakas, natagpuan ko na rin. Ngunit habang pinaplano ko kung paano ko gagawin, biglang may isang malaking kamay na pumalakpak sa aking balikat. Narinig kong sinabi ni Li Huo, "Anong tinitingnan mo, Xiao Han? Oras na, sumama ka sa akin. Gawin muna natin ang mahalaga." Sumulyap ako sa mga gwardiya at kay Li Huo. Alam kong hindi matalino ang direktang pag-atake. Mas mabuting sumunod sa plano. Atake ako kapag nagkagulo na. Kaya tumango ako ng tahimik. At sumunod kay Li Huo sa kinaroroonan ni Xu at Ninyu. Nakatayo silang 2 sa harap ng isang marangyang suite. Kahit gaano pa kaganda ang soundproofing, maririnig pa rin ang hiyawan ng lalaki at babae sa loob. Ngumisi si Li Huo at binigyan ako ng isang tingin. Sa sumunod na sandali, bigla niyang sinipa ang pinto. Nagulat si Boss Xu na naglalaro ng taguan. At agad na nagmura. Li Huo, gusto mo bang mamatay? Gusto mong basta na lang pumasok sa kwarto ko? Isinara ni Li Huo ang pinto gamit ang kanyang kamay. Ang 2 itak ay nagliliwanag sa ilalim ng liwanag ng kandila. Nakakaabala ba ako sa inyong paglilibang? Nagpasabi si Boss Peng sa inyo. Kailangan niyong makipagtulungan at mamatay. Sumigaw si Boss New at hinawakan ang bakal na tubo sa gilid ng kama. Ngunit hindi binigyan ni Li Huo ng pagkakataon. Sumubod siya sa isang iglap. Ang 2 itak ay sumasayaw ng walang patid. Direkta niyang ipinadala ang 2 sa muling pagsilang. Nagsisigaw ang mga babae at nagtakbuhan. Ngunit hinarang ko sila sa pintuan. Lumuhod ang isang babae sa aking paanan at nagmakaawa. "Kuya, patawarin mo na ako. Gusto ko lang magkaroon ng makakain. Kahit ano ay handa akong gawin." Komplikado ang aking ekspresyon. Alam ko kung gaano kahirap mabuhay para sa mga ordinaryong tao sa mundong ito. Agad akong naghandang buksan ang pinto para palabasin sila. Pagkatapos ng lahat, mas magulo ang sitwasyon, mas madali para sa akin na magtagumpay. Ngunit nang pihitin ko ang seradura ng pinto, sumugod si Li Huo na pula na ang mata sa galit. Sa ilang galaw, pinabagsak niya ang ilang babae. Biglang tumigil ang nakakakilabot na hiyawan sa loob ng silid. Lumapit sa akin si Li Huo ng paunti-unti na may madilim na boses. "Xiao Han, si Boss Xu at ang iba pa ay nakaalis na. Ikaw naman ang susunod." Ngunit habang pinagmamasdan ko ang papalapit na si Li Huo, biglang sumilay ang isang ngisi sa aking labi. Sa sumunod na segundo, tinanggal ko ang aking sombrero at inihayag ang isang hindi pamilyar na mukha. "Xiao Hu, hindi kaya masyadong malupit ang pagiging ganito?" Biglang nanlaki ang mga mata ni Li Huo at sumigaw. "Sino ka? Nasaan si Xiao Han?" Ngunit sa sumunod na segundo, isang madilim na dulo ng baril. Agad na itinutok sa kanyang noo. "Itapon mo ang iyong mga itak at itaas ang iyong mga kamay." Hawak ko ang baril gamit ang isang kamay at nagsalita sa isang kalmadong tono. Huminga ng malalim si Li Huo at binitiwan ang kanyang kamay. Bumagsak sa lupa ang 2 itak. Tinitigan niya ako, iniisip kung ano ang gagawin. Sa loob ng 7 hakbang, kaya niyang pilipitin ang leg ko. Pero sa bibig niya, nagpanggap siyang nagmamakaawa. Bigla siyang sumugod sa akin. Pero hindi ko kinalabit ang gatilyo. Sa halip, iniwasiwas ko ang braso ko na parang ipupukpok sa kanya ang baril. Tuwang-tuwa si Li Huo dahil akala niya walang bala ang baril. Pero sa mismong sandali na iniwasiwas ko ang braso ko, biglang nawala ang baril. Napalitan ito ng isang matalim na itak. Sa sobrang lapit,
Tumama ng eksakto ang itak kay Li Huo sa pader. Nanlaki ang mga mata ni Li Huo. Tinitigan niya ang itak sa dibdib niya. Tapos, tumingin siya sa akin, sa baril na muling lumitaw sa kamay ko. Biglang gumuho ang kanyang pananaw sa mundo. Paano naging itak ang baril? Lumapit ako at binunot ang itak. Ito ang tinatawag na matalinong paraan. Li Huo, nandoon sa labas ang mga tauhan mo. Kapag nagpaputok tayo, malalaman nila agad. Bumuka ang bibig ni Li Huo, nakatitig at tuluyang nalagutan ng hininga. Ibinulsa ko ang itak. Inayos ko ang sarili ko at lumabas ng pinto. Kumpleto na ang mahigit 20 tao sa lobby. Nagtanong ang isa. Nasaan si Kapitan Han at si Firebro? Kalmado akong umubo. Nagtae si Firebro dahil constipated siya. Mauna na raw tayo. Agad na nagkagulo ang mga tao, walang sinuman ang nangahas na kumilos. Bigla kong itinaas ang boses ko at sumigaw. Tanong ng tanong. Wala ba kayong utak? Ang simpleng utos ni Boss Peng. Basta makita, tagain. Kailangan ko pa bang turuan kung paano humawak ng itak? Kung sino man ang makahadlang sa pagkakataong pumunta sa Si Juan Mountain, ako ang unang papatay sa kanya. Napatahimik ko silang lahat sa sigaw na yon. Agad na sumang-ayon ang isang veterano. Pinangunahan niya ang mga tao at sumugod sila sa hagdanan sa 3 grupo. Pati ang 6 na gwardiya na nagbabantay sa mga gamit. Sumama sa kanila. Wala pang 1 minuto, walang tao na sa ika-30 palapag. Ngumisi ako at dumiretso sa silid ng mga gamit. Hindi karamihan ang mga gamit doon. Pero wala akong panahon para magmasid ng mabuti. Dumiretso ako sa water purifier sa sulok. Sinira ko ang panlabas na bahagi gamit ang itak. Masaya kong kinuha ang 5 dekalidad na filter. Malaki-laking kita ito. Sa mga ito, makakagawa ako ng water purifier. Masasigurado pa ang tuloy-tuloy na supply. Ngunit habang abala ako sa paghahanap ng mga kagamitan, isang malamig na pakiramdam na tila may nakatingin. Ang biglang nagpatindig ng aking balahibo. Sa sumunod na sandali, isang malamig na balaraw. Ang tahimik na nakatutok sa aking likod. Ang malamig na boses ni Boss Peng ay bumulong sa aking tainga. Alam ko na may kakaiba sa'yo. Nasaan si Li Huo? Siguro pinatay mo na siya, ano? Kinabahan ako, hindi ko akalain. Na si Boss Peng ay tahimik na nakalapit. Paano kaya ako makakatakas dito? Sa sandaling iyon, ang balaraw sa kamay ni Boss Peng ay muling isinuksok ng kalahating pulgada. Tumagos sa aking damit. At kinapa ako sa aking katawan. Ngunit walang naramdamang armas, tanging ang filter lamang. Hindi niya napigilang tumawa. Ito pala ang ninanakaw mo. Nagawang patumbahin si Li Huo at nakapasok pa dito. Bata, mayroon kang talento, isa kang henyo. Ibinato niya pabalik sa akin ang filter at humakbang paatras. Nagpanggap na may paggalang. Hindi kita papatayin. Bibigyan pa kita ng pagkakataon. Bibigyan kita ng tiket sa barko patungo sa bundok si Juan. Maging ka ng kamay kita. Tulungan mo akong magtayo ng imperyo ng negosyo sa post-apocalyptic sa base, ano sa palagay mo? Tinitigan ko ang kanyang mapagmataas na mukha. Bahagya akong umisi na may paghamak. Ito lang, hindi ako interesado. Isang sirang tiket sa barko at gusto mo akong maging sunod-sunuran. Talagang nabaliw na ang taong ito sa pagiging hari-harian. Ang ngiti sa mukha ni Boss Peng ay agad na nawala. Ayaw mo ng pakiusap, gusto mo ng dahas. 11 taon na akong hindi lumalaban. Hindi ko alam kung nawala na ba ang aking galing. Pagkasabi niya nito, tinamaan ako ni Boss Peng sa dibdib gamit ang kanyang kamao. Agad akong umungol at bumangga sa pader na manhid ang aking mga paa at kamay. Wala akong lakas para itaas ang aking kamay at bunutin ang baril. Dahan-dahang itinaas ni Boss Peng ang kanyang balaraw. At binigyan ako ng huling pagkakataon. Sinabi pa niya na sasabihin niya sa akin ang isang lihim na tiyak akong magugustuhan. Iyon ay ang pinili ng opisyal na gawing base ang bundok si Juan. Hindi dahil lang sa mataas na lugar. Agad akong sumang-ayon dahil buhay ko ang mahalaga. Ngunit nang handa nang sabihin ni Boss Peng ang sikreto, isang malakas na kulog ang biglang pumutok. Tinabunan nito ang kanyang boses. Sa labas ng bintana, bumubuhos ang ulan. Biglang natigilan si Boss Peng sa kinatatayuan niya. Nakakatakot ang kanyang tingin sa labas ng bintana. Impossible. Paano nangyari yon? Sinundan ko ang kanyang tingin. Sa liwanag ng kidlat, nakita ko sa madilim na dagat ang isang malaking anino na humahawi sa malalaking alon. Mabilis itong lumalangoy patungo sa gusali. Hindi iyon barko, kundi isang buhay na nilalang. Kasunod nito, isang malalim na dagundong ang narinig mula sa ilalim ng dagat. Ang buong 30 palapag na gusali ay umuga ng malakas. Agad na nagkabitak-bitak ang sahig. Gumuho ang sahig na naglalaman ng maraming supply. Pareho kaming nahulog ni Boss Peng kasama ang mga pira-pirasong bato. Sa bulwagan ng ika-29 na palapag, walang tigil ang pagtangis ng mga nakaligtas. Biglang gumuho ang kisam. Bumagsak sa sahig ang mga supply at 2 malalaking tao.
Nang mawala ang alikabok, tumayo agad si Boss Peng na puno ng dumi. Dumura siya ng laway na may dugo at itinuro ako. Swerte ka. Susunod, lutasin natin sila. Gawin mong tanda ng iyong katapatan. Tumawa ako ng mapakla at dahan-dahang tumayo. Unti-unting bumabalik ang pakiramdam sa aking mga daliri. Habang pinapanood si Boss Peng na sumugod, bigla akong nagsalita. Narinig mo na ba ang kasabihan? Ano ang pinakamabilis sa labas ng 7 hakbang? Mahigpit na hinawakan ni Boss Peng ang kanyang kutsilyo, nanginginig ang kanyang mukha. Sa sumunod na segundo, bigla siyang sumugod. Parang bala ng kanyon siyang sumugod sa akin. Kung ordinaryong tao ang mabangga, mababali ang lahat ng buto nila. Ngunit hindi ako umiwas. Bahagya ko lang ibinaliktad ang aking kanang kamay. At biglang lumitaw sa aking palad ang isang 64 type na baril. Itinaas ko ito at nagpuntirya, mabilis at tuloy-tuloy ang dalaw. Sa labas ng 7 hakbang, mabilis ang baril. Ngunit sa loob ng 7 hakbang, ang baril ay tumpak at mabilis. Nanlaki ang mga mata ni Boss Peng at nagulat na sumigaw. Wala kang dangal. Ngunit isang malinaw na putok lang ng baril ang sumagot sa kanya. Umalinggaw ito sa tahimik na bulwagan. Hindi niya naisip hanggang sa huling sandali. Saan ko nga ba itinago ang aking baril? Sa pagkakita nito, biglang natahimik ang buong paligid. Yung mga taong sabog na sa galit. Nang makita ang baril sa kamay ko, lahat sila'y natakot at nagtakbuhan sa kung saan-saan. Pero wala akong panahon para pansinin sila. Ang malakas na ugong at anino sa ilalim ng dagat kanina ay siguradong hindi ko kayang harapin. Hindi magandang magtagal dito. Pero nang handa na akong umalis habang nagkakagulo, nagkatinginan ang 8 desperadong may dalang itak. Agad nila akong pinalibutan. Ang yaman ay nasa panganib. Kapag nakuha namin ang baril, lahat ng gamit at babae sa gusali ay mapapasamin. Habang papalapit ang mga desperado, naiinip akong napalatak. Kung gusto nyo talagang umagaw, dito na kayo lahat may iwan. Kasabay nito'y nagpaplano ako sa isip ko. 6 na bala na lang ang natitira. Sa pagharap sa 8 taong nakakalat, hindi ko sila kayang isa-isang patumbahin. At sa kamahal ang bala, hindi dapat sayangin sa mga sunod-sunuran na to. Humina ako ng malalim. Bigla akong sumugod sa isang gilid. Isang putok ng baril. Isang tauhan sa gilid na may pinakamabagal na reaksyon ang bumagsak agad. Bago pa makapag-react ang iba, biglang nawala ang baril sa kamay ko. Pinalitan ito ng isang malaking itak. Gamit ang momentum, parang multo akong sumingit sa pagitan ng 2 tao. Tumpak ang talim, sa loob lang ng 2 segundo may 3 bumagsak. Agad na natigilan ang natitirang 5 tao. Nanlambot ang tuhod nila sa takot sa aking nakakakilabot na bilis. Walang nangahas na humakbang pa. Pero sa sandaling iyon, isang mas malakas na ugong ang narinig. Ang buong gusali ng opisina ay biglang tumagilid. Lumagpas agad ang anggulo sa 30 grado. Nawalan ng balanse ang mga nakaligtas sa lobby. Parang mga dilatang dumulas sila sa sahig papunta sa mga bintana. Nabiyak ang mga salamin. Dose-dosenang figura ang nahulog sa madilim na dagat. Walang kahit isang tilamsik ng tubig ang sumirit. Hindi ko rin napigilan ang sarili ko sa pagdulas pababa. Sa sobrang bilis ng reaksyon ko, itinusok ko ang itak sa sahig gamit ang aking likod na kamay. Pero nang maging matatag na sana ako, agad akong kinapitan sa binti ng isang desperado. Nagmamakaawa ito na parang ako ang kanyang sagip. Bigla kong naramdaman ang bigat sa aking ibabang bahagi ng katawan. Ang itak ay tumunog na tila hindi na kaya ang bigat. Nasuntok na ako ni Boss Peng. Walang pag-aalinlangan. Agad kong sinipa ang kanyang mukha. Pinanood ko siyang mahulog sa dagat. Wala akong kahit anong awa. Sa gitna ng apokalipsis, ang pagiging maawain ay papatay lamang sayo. At sa mga sandaling ito, ang pagtagilid ng gusali ay lalong lumalala. Halos maging dingding na ito. Ang hawakan ng itak ay unti-unting nababago ang hugis. Alam kong hindi na ako pwedeng magpatagal. Kaya agad akong tuminala sa poste sa pasukan ng pasilyo. Sa isang pag-isip, lumitaw ang banal na fishing rod. Mahigpit kong hinawakan ang fishing rod sa aking kaliwang kamay. Mariin kong iwinasiwas ang rod sa aking kanang kamay. Ang PC ay tumpak na pumulupot sa poste na bumubuo ng isang matatag na buhol. Ipinulupot ko rin ang PC sa aking katawan. Binunot ko ang itak at ginamit bilang piko. Unti-unti akong umakyat. Sa wakas, umakyat ako sa ibabaw ng poste at tumalon sa pasilyo. Ngunit bago pa man ako makapagdiwang, ang itaas na bahagi ng gusali ay tuluyang naputol. Pakiramdam ko ang buong mundo ay nagbago. Dahil sa kawalan ng timbang, bumagsak ako sa kisame. At bumagsak muli sa sahig. Kasunod nito, sinira ng malakas na presyon ng tubig ang mga salamin ng lobby. Agad na napuno ng malamig na tubig dagat ang buong espasyo. Agad akong tinangay ng tubig. Sumalpok ako sa kanto ng pasilyo. Dumilim ang aking paningin at halos mawalan ako ng malay. Sa pagkahilo, parang bumalik ako sa nakaraang buhay ko.
Ang desperasyon ng pagtulak sa akin mula sa barko at pagpunit ng pating sa akin. Nabuhay akong muli, hindi para maging multo sa tubig. Sinusuportahan ako ng matinding pagnanais na mabuhay. Pinipigilan ko ang aking huling hininga. Inalam ko ang direksyon sa malabong tubig. Nagsumikap akong lumanggoy patungo sa floor-to-ceiling na bintana sa dulo ng pasilyo. Mayroon pang higit sa 20 metro ang layo. Sa kasalukuyan kong kapasidad ng baga. Kung magsisikap ako, makakaakyat ako. Ngunit nang bigla kong sinipa ang aking mga binti. Para maghanda sa pagbilis ng pag-ahon. Isang nakakakilabot na paggalaw ng tubig. Agad na nanggaling sa ilalim ng aking mga paa. Sa tulong ng kidlat, nakita ko sa kailaliman. Isang napakalaki at nakakapanlumo na anino. Sumulpot ito na parang palasong pinakawalan. Isang bibig na puno ng matutulis na pangil ang nakatutok sa akin. Lubusan akong nawalan ng pag-asa. Gusto ko lang naman uminom ng malinis na tubig. Bakit kahit tao man o halimaw? Gusto akong patayin? Ngunit nagpumilit ako. Hinigpitan ang hawak sa divine fishing rod. Kahit na ito na ang huling laban. Kailangan pagbayaran ng halimaw na ito ang ginawa niya. Kaya naman ginamit ko ang huling lakas ko para ihagis ang pamalo. Tumpak na tumama ang kawil sa laman ng halimaw. Biglang lumitaw ang abiso ng sistema. Nang huli ng isda, naubos na ang lakas ng katawan ng host. Pagkatapos mahuli ang isda, mawawalan ka ng malay. Umiti ako at binitawan ang pamalo. Unti-unting nawalan ng malay ang utak ko. Hindi ko alam kung mabubuhay pa ako. Hindi ko rin alam kung ang hulog na ito ay makakalikha ng himala. Lumipas ang hindi ko alam kung gaano katagal. Nagising ako sa isang malambot na puting liwanag. Nawala ang pakiramdam na nasasakal. Napalitan ito ng kakaibang init. Hindi ko sinasadyang pinisil ang isang bagay sa kamay ko. Ang lambot at pakiramdam ay napakasarap. Ngunit sa sandaling iyon, isang boses ng babae na naguguluhan, mayabang, at ethereal. Ang umalingaw-ngaw sa isip ko. Walang hiya, paano mo nagawang lapastanganin ang katauhan ko? Kung hindi dahil sa sumpa na nagtatali sa akin. Hinding-hindi kita kikilalanin bilang amo ko. Tandaan mo ang utang na ito. Darating ang araw. Nalulunukin kitang buhay. Pagkatapos, sinampal ako ng malakas sa pisngi. Sa sobrang sakit, bumagsak ako. Muling nalubog sa dilim. Muli akong nagising dahil sa huni ng mga ibon. Natagpuan ko ang sarili kong nakahiga sa pamilyar na silid manibela ng barko. Tahimik ang dagat sa labas ng bintana at maganda ang panahon. Ibang-iba sa bagyo noong nakaraang gabi. Sinubukan kong alalahanin ang nangyari kagabi. Gumuho ang gusali, nahulog sa dagat, nilamon ng halimaw. At ang kakaibang panaginip. Ngunit malabo ang mga detalye ng panaginip. Naalala ko lang na may isang babaeng sumisigaw. Tinawag ko ang divine fishing rod. Isang beses lang nadagdagan ang bilang ng pangingisda sa panel. Walang anumang bagong item. Wala ring pagbabago sa kahusayan at mental na lakas. Nagdulot ito sa akin ng labis na pagtataka. Habang hinihipo ko ang kaliwang pisngi ko na namamaga. Isang matinding kirot ang dumaloy. Gamit ang refleksyon ng salamin sa bintana. Agad akong natigilan. Ang kaliwang bahagi ng aking mukha ay mataas na namamaga. Malinaw na nakatatak dito ang bakas ng isang palad. Ang mga daliri ay maliit at mahahaba. Malinaw na kamay ng isang babae. Ang lakas ay halos tumalsik ang aking utak. Ang higit na nagpagulat sa akin ay, sa kanang bahagi ng aking leg sa may malaking ugat. May 3 markang kulay asul na kaliskis. Malalim na nakaukit sa balat at laman. Kumikisla pa ito ng bahagya sa bawat paghinga. Hindi rin ito maalis sa pagkamot. Lubusan akong naguluhan. Ako lang ang nag-iisa sa barko. Paano nagkaroon ng bakas ng palad ng babae at kakaibang mga marka? Posible kayang iniluwa ako ng halimaw sa dagat kagabi at nailigtas ng isang babae at sinampal pa ako. Hindi ko maintindihan kaya pansamantala kong isinantabi ang pagtataka. Kinapa ko ang 5 filter sa aking bulsa na buo pa rin. Ano man ang nangyari, basta't buhay ako, magkakaroon ako ng pagkakataong malaman. Ang pinakamahalaga ngayon ay gumawa ng water purifier upang malutas ang problema sa inumin. Pagkalabas ko ng silid ng piloto, kinuha ko ang blueprint para tingnan. Mayroon na akong pangunahing material na filter. Nakolekta ko na rin ang mga sekundaryong materyales. Ang kulang na lang ay mga piraso ng uling at plastik na bote. Makikita kahit saan ang mga plastik na bote sa ibabaw ng dagat. Ang mahirap ay ang uling. Naalala ko ang napanood kong survival video dati. Maaaring gumawa ng uling gamit ang dry distillation method. Kaya tinawag ko ang aking banal na fishing rod. Para manghuli ng kalawangin na balde, plastik na bote, at mga lata sa ibabaw ng dagat. Nagsimula akong gumawa ng pansamantalang kiln para sa uling. Ngunit nang handa na akong humiwa ng kahoy, biglang nabali sa 2 ang palakol. Ginamit ko ito bilang ice axe kagabi. Naubos na ang buhay nito at tuluyang nasira. Dahil walang martilyo, ginamit ko ang nabaling talim bilang wedge.
At ginamit ko ang kahoy bilang martilyo. Napilitan akong gumawa ng isang tumpok ng kahoy. Pagkatapos ay isiniksik ko ang mga kahoy sa lata. Binaliktad ko ito sa gitna ng balde at sinindihan ang mga kahoy. Isang maliit na hornuhan ng uling na dry distillation ay tapos na. Habang nagsusunog ng uling, kumuha ako ng huling kalahating bote ng mineral na tubig at humigop. At nagsimula na naman akong mangisda ngayong araw. Pagkatapos ng lahat, sa post-apocalyptic na mundo, hindi kailanman sobra ang mga supply. Pagkalipas ng 5 oras, 1:00 ng hapon, umupo ako sa gilid ng bangka. Ang fishing rod ay nakabaluktot na parang buwan. Gamit ang aking mga braso, dahan-dahan kong hinila ang linya. Agad na sumulpot sa tubig ang isang berdeng kulay abo na bolang liwanag. At bumagsak sa deck. Matagumpay na pangingisda. Nakatanggap ng isang set ng high-performance na tactical deep sea diving suit. 5 puntos ng kasanayan at 2 puntos ng mental. Agad akong labis na natuwa. Ang diving suit na ito ay may mga katangian ng paglaban sa saksak at palaging temperatura. Mayroon din itong oxygen tank, power fence, at spotlight. Sa malawak na karagatan, ito ay halos isang pangalawang buhay. Dali-dali kong inilagay ang diving suit sa spatial ring. Muling sinuri ko rin ang mga resulta ng pangingisda sa umaga. Mayroon ding isang carbon steel crowbar at isang set ng windbreaker pants at jacket. Sa wakas, mapapalitan ko na ang aking damit na puno ng asin. At nagpula at namamaga na ang balat ko dahil sa pagkagasgas. Matapos magbihis, pumunta ako sa harap ng bakal na bariles. Gamit ang crowbar, tinanggal ko ang baligtad na lata. Ang mga kahoy sa loob. Ngayon ay naging itim at magaan na mga piraso ng uling. Mabilis akong pumunta sa mesa sa loob ng cabin. Inilagay ko ang lahat ng materyales sa mesa at sumigaw. Gawin ang pangunahing drip filtration na panlinis ng tubig tabang. Sa susunod na segundo, lumiwanag ang mesa. Pagkatapos ng ilang segundo, isang kakaibang hugis na panlinis. Ang lumitaw sa harap ko. Ang output efficiency ay 40 bawas 45 may oras. Ang filtration accuracy ay 0.0001 microns. Maaari itong makagawa ng direktang inuming tubig tabang. Maingat kong isinabit ang panlinis sa frame ng bintana. Inilagay ang plastik na baso at ibinuhos ang malabong tubig dagat. Habang unti-unting luminaw ang tubig dagat, umupo ako sa kama nang nakataas ang mga binti. Hindi ko kinukurap ang aking mga mata habang nakatitig sa tubo ng tubig. Sa wakas, tumulo ang isang napakalinaw na patak ng tubig. Ang tunog ng patak ay lalong malinaw sa tahimik na kabin. Alam ko na yon ang tunog ng pag-asa. Pagkalipas ng 4 na oras, unti-unting dumilim ang langit. Ang plastik na baso ay umabot na sa halos 150 na ng malinaw na tubig tabang. Nanginginig kong binuhat ang baso. Itinaas ko ang ulo ko at ininom ito ng tuluyan. Sa isang iglap, nagsimulang magdiwang ang lahat ng selula sa katawan ko. Sa sandaling ito, muling nanlambot ang mga sulok ng aking mata. Tanging ang mga taong nakaranas ng kawalan ng pag-asa. Ang makakaunawa kung gaano kahirap makuha ang kalahating baso ng malamig na tubig na ito. Hindi lang ito tubig. Ito rin ang aking karapatang mabuhay. Ngunit sa sandaling ito rin, muling umalingaw-ngaw ang kulog sa labas ng bintana. Sa liwanag ng kidlat nakita ko na ang maitim na ulap sa abot tanaw ay mas makapal pa kaysa kagabi. Uulan na naman ng malakas. Malinaw sa akin na ang epekto ng paru-paro na dala ng aking muling pagsilang ay ginawa ang mundong ito na mas mapanganib kaysa sa aking alaala. Ang mga mutanteng isda na nagpakita ng mas maaga. Ang nakakatakot na anino ng higante sa kailaliman, ang madalas na pag-ulan. Ang susunod na daan ay magiging mas mahirap. Ibinalik ko ang baso. Tinitigan ko ng seryoso ang sirasirang makina ng diesel sa tabi ng mesa ng paggawa. Naresolba na ang problema sa tubig. Ang susunod ay ang lakas at pagkain. Sa pamamagitan lamang ng paggaod ng kahoy na sagwan, walang pagkakataon na makatakas kapag may panganib. Ikinuyom ko ang aking kamao at tumitig ng may determinasyon. Kailangan kong kumpunihin ang makina sa lalong madaling panahon. At pagkatapos ay pumunta sa kampo ng Sihuan Mountain para maghanap ng mas maraming supply at oportunidad. Sa buhay na ito, hindi lamang ako mabubuhay, kundi mabubuhay pa ng mas komportable kaysa sa kahit sino. Kasabay nito, sa mataas na gusali ng Fengjiang Yuan Community, nakahiga si Chen Zi sa sofa. Hawak niya ang isang walang lamang bote ng mineral na tubig, at walang kabuluhang ibinubuhos ito sa kanyang bibig. Puno ng patay na balat ang kanyang mga labi, at masakit ang kanyang lalamunan. Hawak ni Chuxin ang isang kutsilyo, at hinihiwa ang balat ng mansanas sa basurahan. Para subukang sumipsip ng kaunting tubig, yakap-yakap niya ang mahinang teddy bear, at nakatulala sa maitim na ulap sa labas ng bintana na may hinanakit. Kailan kaya matatapos ang araw na ito? Ngunit hindi nila alam na sa malayo sa karagatan. Natagpuan ko na ang pag-asa na mabuhay. Ngunit paano nila maililigtas ang kanilang buhay?
Sa sandaling ito, ibinagsak ni Chen Zi ang walang lamang bote sa lupa. Sa sumunod na segundo, sumigaw siya ng malakas. Nagsusuka at nagtatay siya dahil sa pag-inom ng maruming tubig ulan. Bumaha pa ang banyo. Ang gusaling ito ay isang buhay na kabaong. Si Chuxin ay umurong sa isang tabi at nahihiyang nagsalita. Sana buhay pa si Lufan. Siguradong marami siyang dalang supply. Ang mga salitang ito ay agad na nagpasiklab sa galit ni Chen Zi. Lufan, Lufan. Si Lufan lang ang alam mo. Bigla siyang tumayo at lumitaw ang mga ugat sa kanyang kamay. Masama ang tingin niya kay Chuxin. Matagal nang patay sa dagat ang lalaking yon. Ang umasa na magdadala siya ng tubig ay isang panaginip lang. Pagkatapos ay tumalikod siya at kinaladkad ang patag na double inflatable. Matalim ang tingin niya kay Chuxin at kay Bukas ng umaga, paghinto ng ulan, pupunta tayo sa pantalan para maghanap ng yate. Kung ayaw ninyo, maghintay kayong mamatay sa uhaw. Nanginginig sa takot si at hindi nangahas na sumagot. Buong gabi silang tatlo ay naghalinhinan sa pagpadyak sa inflator. Isinugal nila ang lahat para sa kaunting pag-asa ng buhay. Pero hindi nila alam na ako, na tinawag ni Chen Zi na patay sa dagat, ay nakahiga ngayon sa kabin ng bangkang kahoy. Ginising ng unang sinag ng araw sa umaga. Sa ilalim ng water purifier na binantayan buong gabi. Ang plastic cup ay puno na ng malinaw na tubig. Mabigat, umabot sa 500 mililitro. Sa mundong ito kung saan ang tubig ay mas mahal pa sa ginto. Sapat na ang isang basong tubig na ito para magpumilit ang isang tao. Pinigil ko ang hininga ko at maingat na binuhat ang baso. Pinipigilan ko ang sarili ko na inumin ito sa isang lagok. Wala akong tinapon kahit isang patak sa loob ng selyadong bote. Sa pagkakaroon ng water purifier na ito, kahit lumutang ako sa dagat sa loob ng isang taon, hindi ako magiging isang tuyong bangkay. Samantala, ang bangkang kahoy ay lumutang buong gabi ng walang makina. Dinala ako nito sa kanlurang distrito ng city. Ang Song Entertainment, ang maluho at sikat na gusali. 1 kilometro lang ang layo sa kaliwa. Mga 5 o 6 na kilometro lang ang layo mula sa dating Fengjiang Garden. Tiningnan ko ang gusaling iyon at wala akong nararamdamang anuman. Hindi mahalaga kung buhay o patay sina Chen Zi at Chuxin. Ang pinakamahalaga ngayon ay ayusin ang sirang diesel engine. Ngunit ang repair plan na lumabas sa workbench ay nagbigay sa akin ng matinding dagok. Alloy crankshaft, high-pressure fuel injector, sealing piston ring set. Lahat ng mga pangunahing piyesa ay kulang. Sa sandaling ito, bigla kong naalala. Malapit sa Song Building, mayroong isang malaking hardware at electromechanical market. Kahit na ito ay lubog sa 50 metro ng tubig. Ang mabibigat na mekanikal na piyesa ay hindi kailanman maaagos ng tubig. Kinuha ko mula sa espasyo ang dekalidad na kasuotang panlaban at panlulusong. Kinain ko ang huling kalahati ng beef jerky para makakuha ng enerhiya. Pagkatapos ay mabilis kong isinuot ang buong kasuotang pandigma sa ilalim ng tubig. Huminga ako ng malalim at tumalon pababa. Ang sistemang pangtemperatura ng kasuotang panlulusong. Agad na ikinulong ang temperatura ng katawan. Karamihan sa presyon ng tubig ay nabawasan din. Ako'y gumalaw sa tubig na parang isda. Ang post ng ilaw ng headlight na 5,000 lumens ay bumutas sa dilim. Ngunit hindi napansin sa lilim na di kalayuan. Ang isang pares ng mga mata na kasinlaki ng mangkok na may pulang-pula at nakakatakot na liwanag. Nakatingin ng husto sa aking figura. Iwinagayway ang ilang galamay. Tahimik na sumunod sa akin. Ang 50 metro sa ilalim ng tubig ay nakakatakot. Tanging ang sumisingasing na tunog ng balbula ng paghinga. At ang tunog ng mga bula. Ang dating kalsada ng aspalto ay naging isang malalim na kanal na natatakpan ng putik at lumot. Ang mga mararangyang sasakyan ay nakasalansan ng magulo na may mga basag na bintana. At tiyak na may malalaking halimaw sa dagat na nagtatago sa malapit. Hinawakan kong mahigpit ang crowbar at hindi ako nag-aksaya ng oras. Nagmadali akong lumanggoy patungo sa direksyon ng hardware at electrical market. Ngunit nang sa wakas ay makarating ako sa pasukan ng merkado. Natagpuan ko na ang rolling shutter door ay mahigpit na nakakandado. Ipinasok ko ang crowbar sa siwang ng pinto. Tumuntong ako sa lupa gamit ang aking mga paa at ginamit ang aking mga braso. Ang isang pinto na madaling mabuksan sa lupa. Ngunit sa 50 metro sa ilalim ng tubig, ito ay kasing hirap ng pag-akyat sa langit. Kinagat ko ang aking mga ngipin at dahan-dahan kong giniling gamit ang prinsipyo ng lever. Pagkatapos ng higit sa 10 minuto, sa isang malutong na tunog, ang sliding rail ay nagiba. Sa wakas ay nagawa kong magbukas ng isang siwang na sapat lamang para sa isang tao na makapasok. Ngunit nang tuminala ako sa metro ng oxygen, 20 minuto na ang lumipas mula nang ako'y lumusong. Ang tangke ng oxygen ay mayroon na lamang 40 minuto na natitira. Ang oras na natitira para maghanap ng mga bagay-bagay ay 20 minuto lamang. Pumasok ako sa tindahan na isang gulo.
Agad akong nagtungo sa hindi nabagsak na counter. Sa kabutihang palad, nakakita ako ng high-pressure fuel injector sa isang selyadong plastic box. Sa sulok ng repair table, mayroon ding hindi pa nabubuksan na selyadong piston ring set. Ngunit nang baliktarin ko ang buong inventory area, ang pinakamahalagang alloy crankshaft, hindi ko man lang nakita ang anino nito. Sa sandaling ito, ang alarm ng oxygen ay nagsimulang tumunog ng mabilis. 6 na minuto na lamang ang natitirang oxygen. Agad kong kinuha ang mga piyesa. Isinilid sa aking baywang at naglakad patungo sa siwang. Pero nang sumilip ako, isang malaking anino. Ang biglang lumitaw sa malabong tubig, 10 metro ang layo. Kinabahan ako, akala ko pating. Kaya't pinigil ko ang hininga at pinatay ang ilaw sa ulo. Sinubukan kong magtago sa dilim. Ngunit ang anino ay tila may mga mata. Diretsong lumingon ang ulo. Ang mapulang mga mata ay nakatitig sa akin. Agad kong binuksan ang ilaw sa ulo. Nang tumama ang ilaw sa anino, napasinghap ako. Hindi ito basta pating. Ang itaas na bahagi ng katawan ay mutanteng pating. Kulay abong balat. Ang mga pisngi ay nakalabas at puno ng matutulis na butong tinik. Ang ibabang bahagi ng katawan ay walang palikpik. Sa halip, mayroon itong 7 o 8 makakapal at madilim na pulang galamay ng pugita. Ang mga sucker ay kasing laki ng mangkok. Sa bawat paggalaw, humahalo ito ng malabong putik. Isa itong abnormal na halimaw na nagtataglay ng iba't ibang uri. Nagnalit ang pugita pating sa malakas na ilaw. Naglabas ito ng mataas na tunog mula sa lalamunan. Isang nakikitang ripple ng tubig ang agad na sumabog. Napakasakit ng aking tainga at umuugong ang aking ulo. Parang hinampas ako ng martilyo at agad akong nawalan ng balanse. Bago pa ako makabawi, ang malakas na puwersa ng pugita pating ay bumangga sa metal na pinto. Ang matibay na pinto ay umimpis na parang papel. Pagkatapos, ang pinto ay tuluyang napunit. Sumiksik ang ulo ng pugita pating. Ang malaking bibig ay sumasalakay sa hangin. Nagmadali akong umatras. Gamit ang power fines, pilit akong umiwas. Ngunit dumagdag pa ang problema. Ang tunog ng oxygen alarm ay lalong lumakas. 1 minuto na lang ang natitirang oxygen. Bigla ring nanginginig ang power fines. Direktang nag-overload at pumasok sa cooling mode. Sa pagbagal ng bilis, biglang lumakas ang agos ng tubig sa likuran ko. Napakalapit na ng malaking bibig ng pugita pating. Nang akmang lalangoy ako, kinagat ang aking kaliwang binti. Ang proteksyon ng diving suit ay parang papel. Tumagos ang matutulis na ngipin sa proteksyon at tumusok sa laman. Kumalat ang matinding sakit sa buong katawan ko. Namimilipit ako sa sakit. Ngunit hindi ako sumuko. Itinaas ko ang crowbar at sinaksak ang mata ng pugita pating. Ngunit tumunog ang crowbar at tumalsik. Sa talukap ng mata ng halimaw na ito, tila nababalot ng isang manipis na lamad ng buto. Ang pagkakakain ng pating pugita ay nagdulot ng matinding sakit, kaya't lalo itong naging bayolente. Baliw na winawasiwas ang ulo nito, gustong putulin ang aking binti. 3 dalamay ang pumulupot sa aking baywang at mga braso, higit na humihigpit. Sabay na sumalakay ang pakiramdam ng pagkakasakal at matinding sakit. Nagsimulang magdilim ang aking paningin. Kumakalansing ang mga buto dahil sa higpit ng pagkakapulupot. Ang karit ni kamatayan ay nakatutok na sa aking leg. Ngunit nang akala ko na tiyak na akong mamamatay, ang 3 tahimik na berdeng kaliskis sa aking leg ay biglang sumabog sa nakapapasong init. Agad na kumalat ang isang init sa buong katawan ko. Kaagad, isang nakasisilaw na berdeng alon ng liwanag. Ang sumabog ng pabilog na nakasentro sa akin. Ang pating pugita na mahigpit na kumakagat sa akin ay direktang tumalsik ng 5 o 6 na metro. Bumagsak ng malakas sa pader. Hawak ko ang aking hita at bumagsak sa putik, hinal na hinal. Pagtingala ko ay nakita ko sa harap ko ang isang berdeng tuldok ng liwanag na naglalaman ng hugis ng isang tao. Sa taas nitong tindig, masasabi na ito ay isang babaeng hugis. Nagpakatatag ang pating pugita. At nang makitang nakatakas ang bibiktimahin nito, tuluyan na itong nagalit. Ang kulay abo nitong balat ay biglang namula. Ang laki nito ay biglang lumaki ng ilang beses na parang hinihipan. Tumayo ang mga tinik sa likod nito. Pumasok ito sa ikalawang yugto ng galit. Ngunit sa pagharap sa nakakatakot na halimaw na ito, ang berdeng anino ng liwanag ay bahagyang tumagilid lamang ng ulo. Isang ethereal na boses ng babae na may taglay na nakaukit na kayabangan ay umalingaw-ngaw sa ilalim ng tubig. Isang maliit na isdang hindi pa nagiging ganap. Paano maglakas loob na lumabag sa presensya ko? Pagkatapos ng mga salita, ang payat na dulo ng daliri ng berdeng anino ng liwanag ay tumuro sa kawalan. Isang dalisay at sukdulang berdeng alon ng liwanag ang sumabog na hugis pamaypay. Ang madilim at malabong ilalim ng dagat ay biglang nagliwanag. Kumalat ang berdeng aura. Tinabunan ang buong kalapit na lugar ng dagat. At sa ibabaw ng dagat, si Chen Zi, Chuxin, at ang pangalawang tiyahin ay nagpahirap na sumagwan sa inflatable raft.
Ang pagsabog ng enerhiyang ito ay direktang nagdulot ng mga higanteng alon. Ang inflatable raft ay itinapon na parang tuyong dahon. Ang pangalawang tiyahin, kasama ang kanyang aso, ay nahulog sa dagat. At hindi na nakita pang muli. Ang kaganapang ito ay nakaalarma pa nga sa base ng bundok si Juan na mahigit 300 kilometro ang layo. Nagpikit kurap ang pulang ilaw at umalinggaw-ngaw ang isang first level na alarma. Si Song Han, na nasa tuktok ng gusali ng Song, ay nasaksihan din ang kakaibang pangyayaring ito. Ang palengke ng mga bakal sa ilalim ng dagat, kasama ang mga rebar ng pundasyon, ay tuluyang nabura ng sinagnayon ng liwanag. Nag-iwan lamang ito ng makinis na malaking hukay sa ilalim ng dagat. Ang mayabang na pusang pating na nasa ikalawang yugto ay walang iniwang kahit katiting. Naging ulap ng dugo na sumama sa dagat. Ang berdeng aura ay humupa. Ang malabong figura ay lumapit sa akin. Ang ethereal na boses ng babae ay puno ng pinigilang galit. Walang kwentang bagay. Isa ka lamang hamak na isda. Sinayang mo ang isa sa mga pananggalang ng katawan ko. Sadyang malas ako. At nadamay pa ako sa isang walang silbi na tulad mo. Hinawakan ng kanyang malamig at ilusyon na kamay ang aking baba. Ang kanyang walang buhay na mga mata ay nagpapakita ng walang katapusang hinanakit. Pahalagahan mo ang buhay mo. Kung dahil sa kamatayan mo ay madamay ang aking pinagmulan. Kahit na magdulot pa ito ng sumpa ng langit. Kikilatin ko mismo ang iyong kaluluwa. Para hindi ka na muling mabuhay. Naiintindihan mo ba? Ang presyon ay nagpatigil sa tibok ng puso ko. Kaya tumango na lamang ako ng todo. Ang babae ay umismid. At naglaho na parang mga mumunting bituin. Ang proteksyon na bola ng liwanag ay nawasak din. Ang malamig na tubig dagat ay agad na bumuhos. Napansin ko na lamang na ang tangke ng oksiheno ay ubos na. Ngunit wala sa loob akong sumipa. Natuklasan kong nawala ang matinding sakit sa aking mga binti. Tumingin ako at nakita kong may malaking butas ang diving suit. Ngunit ang balat sa loob ay makinis na parang bago. Walang kahit isang peklat. Wala akong panahon para mamangha. Gamit ang pinalamig na power finds, mabilis akong umahon sa itaas. Hirap akong kumapit sa gilid ng bangka at umakyat sa kubyerta. Sakim akong huminga ng sariwang hangin. Malamig ang likod ko. Hindi ko mapigilang manginig ang aking mga kamay at paa. Hinawakan ko ang aking leg. 2 na lamang ang natitira sa 3 berdeng marka ng kaliskis. Ang pinakamababang marka ay tuluyang nawala. Nag-iwan lamang ito ng bahagyang pulang marka. Kaya't ito pala ay 3 pagkakataon upang mailigtas ang aking buhay. Sinayang ko ang isa. At sino kaya ang misteryosong babae na yon? Kayang hatiin ang dagat sa isang pitik ng daliri, lumikha ng ulap sa pamamagitan ng pagbaliktad ng kamay, at magpaulan sa pamamagitan ng pagbaba nito. Ang ganitong kapangyarihan ay higit na sa kayang unawain ng tao. Ngunit hindi pa ako nakakabangon mula sa aking pagkabigla. Hindi kalayuan, narinig ko ang lagaslas ng sagwan sa dagat. Isang kayak ang papalapit sa akin. 2 malalaking lalaki ang nakaupo sa bangka. May hawak na gawang bahay na sibat at itak na may masamang tingin. Pinakinggan ko ang kanilang usapan. Ang lalaking may balbas sa likod ay nagrereklamo na lumana ang bangkang kahoy. Ang kalbong lalaki sa harap naman ay tumatawa. Sabi niya, papatulugin daw ako at dadalhin pabalik. Paghasya nilang 2 ang mga gamit sa bangka. Wala naman daw pakialam si Boss Song. Mabilis silang umakyat sa kubyerta. Kinatok ng kalbo ang barandilya gamit ang likod ng itak at nag-utos. Hoy, bata! Gusto ka ni Boss Song, gusto kanyang makausap. Ibigay mo muna ang mga gamit mo. Lalo na ang pagkain. Subukan mong magtago, babaliin ko ang mga binti mo. Kagagaling ko lang sa ilalim ng tubig. Ang kakulangan ng oxygen ay nagdulot ng matinding pag-akyat baba ng dibdib ko. Nakatingin ako sa kanila nang hindi sumasagot. Hindi na nakapagtimpi ang lalaking may balbas at lalapit sana para kapkapan ako. Ngunit nang humakbang siya, isang malakas na putok ng baril ang nagpayanig sa kubyerta. Agad nagkaroon ng butas sa noo niya. Natigilan ang kalbo. Lumambot ang tuhod niya at lumuhod sa bakal na kubyerta, nagmamakaawa. Boss, nagkakamali kayo, malaking pagkakamali. Nag-aalala si Boss Song na mag-isa ka at baka mapahamak. Kaya pinapunta niya kami para sumaklolo. Wala akong ekspresyon sa mukha habang papalapit. Itinutok ko ang baril sa noo niya. Sino ang nagpadala sa inyo? Anong balak ninyo? Nanginginig ang kalbo at itinuro ang Song Building. Ang bilis niyang magsalita, parang makinang. Ngunit hindi ako naniniwala sa kanyang sinungaling na kwento. Tumingala ako sa tuktok ng Song Building. Kahit malayo, ramdam ko na may nakatingin sa akin. Inalis ko ang baril. Nakahinga ng maluwag ang kalbo. Bigla kong nilabas ang isang 6-sided na bareta. Pinukpok ko ito sa ulo niya. Hindi na siya nakasigaw. Bumagsak siya. Sinipa ko siya sa dagat at tumawa ng mapakla. Pababalikin para magsumbong. Hindi ako tanga. Ang putok na ito ang magiging babala.
Sa maikling panahon, ang mga tao sa Song Building. Hindi na ako mangangahas pang guluhin ang isang matapang na taong may baril. Sobrang pagod, nakatulog ako. Nagising ako na kumukulo ang tiyan sa gutom. Nitong mga nakaraang araw, beef jerky at spicy sticks ang ipinanlaman ko sa tiyan. Masyadong malaki ang kakulangan sa kalori. Baka nakabawas ako ng mahigit 10 libra. Kinuha ko ang napakahusay na fishing rod at umupo sa kubyerta. Kung hindi lang dahil sa mga guho sa buong mundo. Parang bakasyon talaga. Habang nakatitig ako sa bobber, ang bangkay ni Chuksin ay muling lumulutang papalapit sa aking bangka. Ang mapanlait at masungit na mukhang ito. Tandang-tanda ko. Sa nakaraang buhay, siya ang nakatayo sa bangka. Habang pinapanood akong kainin ng pating at hindi ako tinulungan. Tinaas ko ang aking kilay at kinuha ang sagwan na kahoy. Itinulak ko ng malakas ang bangkay gamit nito para palayo. Sa nakaraang buhay, pinanood mo akong ipakain sa mga pating. Sa buhay na ito, tikman mo ang alat ng tubig dagat. Sa kabilang banda, ilang kilometro sa dagat. Si Chenzi at Chuksin ay nawalan ng kanilang pangalawang tiyahin at mga gamit. Ang mga paratang ni Chuksin ay nagdulot ng tuluyang pagkabuwisit kay Chenzi. Sinampal niya si Chuksin sa mukha. Ang dalawang walang malapitan. At ang aking pangingisda ay sa wakas nagbunga ng sorpresa. Biglang bumigat ang PC, itinaas ko ang rod at binatak ang PC. Isang itim na regalo na may nakatatak na ginintuang letra ang bumagsak sa kubyerta. Dekalidad na Ilima Wagyu bearing set. Nanlaki ang mga mata ko. Inakap ko ang kahon ng regalo at pumasok sa loob ng driver's seat. Tamang-tama, nagsimulang umambon. Nilinis ko ang mga piyesa sa workbench. Itinayo ko ang disposable self-heating stove. Pinunit ko ang balot. 2 piraso ng ribeye na kasinlaki ng palad ang nakahiga sa plato. Ang mga batik-batik na snow pattern na may pula at puti ay parang isang likhang sining. Sinindihan ko ang quick-burning charcoal at pinahiran ng mantikilya. Ang amoy ng gatas mula sa natutunaw na mantikilya. Agad na kumalat sa loob ng cabin. Inilagay ko ang wagyu sa grill. Sumitsit at bumula ang taba. Ang matapang na amoy ng karne na may halong usok ng prutas. Pumulo sa buong ilong. Binuksan ko rin ang isang lata ng ice-cold na cola. Ang madilaw na apoy ng kandila ay sumayaw sa tag-ulan. Malutong at malambot na wagyu. At malamig na cola. Pumuputok ang masaganang katas ng karne sa bibig. Hinahampas ng soda ang lalamunan. Labis na kasiyahan. Para akong nakahinga ng maluwag. Samantala, sa tuktok ng Song's Building, ang hapunan ni Songhan at Tito Zong ay hiwa-hiwalay na luncheon meat lamang at tuyong tinapay. At kalahating baso ng red wine na matagal nang nakabukas. Buong hapon akong tinitingnan ni Songhan gamit ang kanyang binoculars. Napapailing na lang siya at sinasabing nagtatapon lang ako ng basura sa dagat. Nag-iisa lang daw ako sa dagat, walang makain o mainom. Bukod sa pagtulog, wala na raw akong ibang ginagawa. Kung bibigyan ko raw siya ng luncheon meat ngayon, sigurado raw na matutuwa siya ng sobra. Hindi niya alam na sa 1 kilometro layo, sa maliit na bangkang kahoy. Nasisiyahan ako sa isang napakasarap na piging na hindi niya kayang isipin. At kasunod ng isang gabing malakas na ulan, nakulong sina Chenzi at Chuksin sa mga guho. Hindi nila nakita ang yacht na wala ang lahat ng kanilang gamit. Nagturuan ang dalawa. Sa huli, sinundan pa rin nila ang broadcast mula sa Song's Building. Habang ako naman ay nag-aalala sa mga piyesa. Mayroon na akong high-pressure injector at piston rings. Ngunit kulang pa rin ako ng alloy crankshaft. Habang iniisip ko kung saan ako makakahanap nito, muling nagpakita ang mga tao mula sa Song's Building. Sa pagkakataong ito, isang matandang lalaki na nakasuot ng Zongshan suit ang dumating. Nagpakilala siya bilang si Zongjiang, tauhan ni Songhan. Sumimangot ako at mahinang hinawakan ang aking kanang kamay. Biglang lumitaw ang isang crowbar sa aking palad. Nagpadala ba sila ng matanda para mamatay? Ngunit itinapak ng matanda ang kanyang paa at lumubog ang bangkang kahoy. Tumalon siya na parang agila na naglaladlad ng mga pakpak. At matatag na lumapag sa deck. Biglang lumaki ang mga mata ko. Ang matandang ito ay isang bihasa. Kumilos siya ng mabilis at lumapit na parang multo. Hinawakan ng kanyang tuyong kamay ang aking pulso na parang sipit na bakal. Sabay na binaluktot at pinindot. Sumigaw ako sa sakit. Masakit, masakit, sumusuko na ako. Doon ko lang napagtanto na ang matandang ito ay mukhang payat. Ngunit ang kanyang lakas ay hindi kapanipaniwala. Binitiwan ako ni Zongjiang at mahinang sinabi, hindi ako naparito na may masamang intensyon, kundi para makipagtransaksyon sa iyo sa ngalan ni Song Xiao. Ang gusto ni Song Xiao ay ang iyong kakayahang makaligtas sa tsunami. Gusto kanyang akitin. Natahimik ako bigla. Sa simula ng apokalipse, ang pinakakailangan ng malalaking puwersa ay talento. At ang lugar na tulad ng Song's Building, posibleng mayroon doon ang alloy crankshaft na kailangan ko.
Sa halip na maghanap ng walang patutunguhan na parang isang langaw na walang ulo, mas mabuti pang subukang magbakasakali sa lungga ng dragon. Kahit na magkasiraan, walang problema sa pagtakas. Agad akong pumayag ngunit nagbigay ng dalawang mahigpit na kahilingan. Una, pagkaakyat ko. Kung sino man ang gumalaw sa bangkang ito, papatayin ko. Pangalawa, kung hindi tayo magkasundo sa transaksyon, huwag ninyong subukang pigilan ako. Kapag ako'y napikon, isusugal ko ang buhay ko. Isasama ko pa ang inyong si Song Xiao. Tumango ng bahagya si Zhong Jiang at agad na pumayag. Sumama ako kay Zhong Jiang sa Song's building. Nakarating ako sa 50 palapag na silid tanggapan. Sa wakas, nakita ko si Song Han. Nakasuot ng asul at itim na suit, gintong salamin, mahinahon at edukado. At ang babaeng nasa tabi niya ay ang sikat na artista sa Dragon Country, si Shen Qingyu. May mahabang kulot na buhok, masikip na palda, at sexing katawan. Ngunit halata ang pagkayamot sa kanyang mukha. Balak sana ni Shen Qingyu na magpanggap na isang malaking bituin. Nang makita niya akong tila walang kamalay-malay, sinabi niya habang umuungol. Araw-araw nakasabit ang kanyang mukha sa G-screen sa gitna ng lungsod. Bigla kong naalala at mumiti ng malapad. Isang malaking bituin, naalala ko na. Noong mga panahong tahimik ang gabi, madalas akong magkamali sa harap mo. Pagkasabi ko nito, agad na nanigas ang hangin. Namula ang mukha ni Shen Qingyu at nanginginig sa galit habang itinuturo ako. Napakabastos mo. Hindi ko siya pinansin at bumaling kay Song Han na may nawalang ngiti. Song, hindi na kailangan ang pormalidad. Ako'y isang bastos na tao, transaksyon lang ang pag-uusapan natin. Itinulak ni Song Han ang kanyang salamin at pinaupo si Shen Qingyu. Pumalakpak siya at nagdala ang babaeng assistant ng 4 na pagkain. 2 hiwa ng makapal na luncheon meat at 2 piraso ng tinapay para sa bawat isa. Tinidor ni Shen Qingyu ang luncheon meat at tiningnan ako ng may paghamak. Ito'y dekalidad na spam. Sa buong buhay mo, hindi ka pa nakakain ng ganito kasarap. Regalo ito ni Song sa'yo. Magpasalamat ka agad. Tiningnan ko siya na parang isa siyang tanga. Nagyayabang na dahil lang sa kinakain niya ay delata. Walang pinag-aralan. Habang sinasabi iyon, inilabas niya mula sa kanyang likuran ang isang lata ng Coke na may yelo. Ano ang saysay ng pagkain ng tuyong tinapay? Ang isang malaking boss tulad ni Song. Kailangan pang maghanda ang bisita ng sarili niyang inumin. Masyadong kuripot naman. Nalaglag agad ang tinidor sa kamay ni Shen Qingyu sa plato. Tinitigan ng masama ang lata ng Coke. Hindi mapigilang gumalaw ang lalamunan. Itong matamis at nakakapagpasayang inumin. Ilang beses siyang nagmakaawa kay Song Han. Sinabi ni Song Han na kulang ang stock at hindi siya bibigyan. Nagkunwaring kalmado si Song Han. Inutusan si Zhong Jiang na kumuha ng 3 lata ng Coke sa bodega. Ngunit tumanggi si Zhong Jiang na uminom. Akmang itatago na ni Song Han nang bigla kong agawin. Napakabait mo talaga, young Master Song. Kung ayaw ng matanda, ako na ang papalit. Huwag sayangin. Sabay bukas ng 2 lata ng Coke at sumimsim ng malaki sa magkabilang kamay. Pagkatapos ay bumurp pa ng malakas. Sarap. Meron pa ba? Pakiabot ng 2 pang lata. Mahigpit na hinawakan ni Song Han ang tinidor, kumikibot ang kanyang mga mata. Hindi ito pag-uusap tungkol sa negosyo. Ito ay tahasang panginikil. Ngunit para makuha ang suporta ko, kailangan niyang magtiis. Sa wakas, dumiretso si Song Han sa punto, nagbanggit tungkol sa pusit pating. Ang pusit pating sa bahaging ito ng dagat. Pumatay ng maraming kapatid na naghahanap sa labas. Ang pambihirang pangyayari kahapon. Kung nakaligtas ka, siguro alam mo ang kalagayan nito. Gusto kong humingi ng tulong sa iyo na patayin ito. Ibinaba ko ang Coke at ninuya ang luncheon meat. Huwag pag-usapan ang damdamin. Pag-usapan muna natin kung ano ang mapapala ko. Bahagyang umiti si Song Han. Humingi ka lang ng mga kagamitan. Ang layunin ko talaga ay makipagtulungan sa iyo sa mahabang panahon. Hanggang sa makarating tayo sa West Huan Mountain. Diretso kong sinabi. Gusto ko ng alloy crankshaft. At sapat na pagkain at tubig. Ang iba ay walang kwenta. Tumango si Song Han nang marinig ito. May isang sirang diesel engine sa power room sa ibaba. Aabutin ng ilang oras para tanggalin ang crankshaft. Kung handa kang makipagtulungan, sisiguraduhin kong hindi ka magugutom o mauuhaw. Agad akong pumayag. Magaling, young Master Song, masayang pakikipagtulungan. Busog na ako, aalis na tayo ngayon. Nanlaki ang mga mata ni Shen Qingyu. Hindi mo ba kailangang magpahinga muna? Kaswal ko siyang tiningnan ng may pangungutya. Pumatay lang ng isdang halos patay na. Anong ipapahinga? Nakarating sa ika-40 palapag, ang lugar ng trabaho ng mga nakaligtas. Nag-ayos si Song Han ng 12 malalakas na maninisid para sumama sa akin. Ngunit umiling ako. Itinuro ko ang sulok. Kung saan naroon ang 2 pinakabata at pinakaduwag na lalaki at babae, sina Zhu Sheng at Wang Ying. Kapag marami, mas malaki ang target at madaling magising ito.
Silang dalawa lang ang sasama sa akin. Sa sandaling sinabi ko ito, nagkagulo ang mga tao. Lumapit ang isang malaking lalaki at galit na sumigaw. Hoy, anong pinagyayabang mo? Napakabagsik ng pating na yon. 2 paslit lang ang dadalhin mo pababa. Kung gusto mong mamatay, huwag mo silang idamay. Sinulyapan ko siya at mumisi. Talagang simple ang utak, puro muscles lang. Sino ang magpapakatanga na magpapakamatay? Taktika ito, naiintindihan mo ba? Sumigaw si Song Jiang. Kaya walang nangahas na magsalita pa. Nanginginig na lumapit sina Zhu Sheng at Wang Ying. At sumama sa akin upang magpalit ng diving suit. Pagdating namin sa bahaang lugar sa ika-25 palapag ng gusali. Sinuri ko ang pneumatic spear gun. Ngunit nagkukumpulan sa hagdan sina Zhu Sheng at Wang Ying, nanginginig sa takot. Sabi ko, kapag bumaba tayo, sundin nyo lang ang mga utos ko. Huwag kayong maghihiwalay. Kung hindi, kahit ang mga Diyos ay hindi kayo maililigtas. Ngunit ang mga salitang ito ang naging huling patak. Umiyak si Zhu Sheng habang nakayakap sa kanyang ulo. Nakita ko mismo kung paano pinunit ng halimaw na iyon ang aming kapitan sa dalawa. Tayong 3 lang. Paano tayo makakaligtas? Umiyak din si Wang Ying at sinabing ayaw niyang mamatay. Tumingin ako sa kanilang dalawa at bumuntong hininga. Ang hina ng kanilang loob. Isang himala na nakaligtas pa sila hanggang ngayon. Ngunit ito ay naayon sa aking plano. Bigla akong nagpakita ng malungkot na ekspresyon. Binitbit ko ang spear gun sa aking likod. Dito na lang kayong dalawa. Nagulat ang dalawa, hindi makapaniwala si Wang Ying. Pababayaan mo na lang kami at bababa kang mag-isa. Hindi ba't magpapakamatay ka lang? Tumayo akong tuwid, matatag ang aking paningin. May kailangang pumunta. Kung hindi ako papasok sa impyerno, sino ang papasok? Para mabuhay ang sangkatauhan. Para magkaroon ng pag-asa sa impyernong mundong ito. Anong halaga ng kaunting panganib? Lubusang naantig sina Zhu Sheng at Wang Ying. Napuno ng kahihiyan at paghanga ang kanyang puso. Pinahid ni Zhu Sheng ang sipon niya. Lu, sasama ako sayo. Tumango rin si Wang Ying bilang pagsang-ayon. Sasama rin ako. Ngunit mariin ko silang pinigilan. Kalokohan. Napakabata nyo pa, marami pa kayong magandang kinabukasan. Hindi kayo dapat masangkot sa mga ganitong klaseng panganib. Mahinang bumulong si Zhou Sheng. Pero hindi ka rin naman matanda, Lu. Tumawa ako ng malakas at tumingala sa kisam. Noong araw, naglakbay ako sa timog, naglakbay ako sa hilaga. Nadaganan ng tren ang binti ko. Uminom na ako ng tubig sa loob ng palikuran. Hindi nyo kaya ang mga pinagdaanan ko. Pagkasabi ko nito, nagsuot ako ng respirator. Walang pag-aalinlangan akong lumusong sa malamig na tubig. Iniwan ko sina Zhu Sheng at Wang Ying na umiiyak at sumisigaw sa pampang. Lu, kailangan mong bumalik ng buhay. Habang ako naman sa ilalim ng tubig ay napapailing na lang. Talagang ang madaling lokohin ang mga kabataan. Dahil hindi ko naman talaga balak patayin ang pating. Gusto ko lang maghanap ng lugar para magparami ng pangingisda. At kumuha ng ilang gamit para magpanggap. Pumunta ako sa likod ng Song's Building sa plataporma ng aircon. Narito ang isang bulag na lugar. Hindi matutuklasan ng kahit sino. Pagkatapos ay tinawag ang banal na fishing rod at nagsimulang mangisda. Ngunit 8 beses sa isang hilera. Ang nahuli ko lang ay mga kalat. Isang pakete lamang ng biskwit at isang mansanas ang makakain. Halos gumuho na ang isip ko at naggangalit ang mga ngipin ko. Ito na ang huling pagkakataon. Sana may lumabas na maganda. Biglang bumigat ang linya, akala ko basura na naman. Ngunit may dumating na bigat. Ang bagay na ito ay parang may buhay. Mahigpit na kumakagat sa kawit at baliw na umiiling. Agad akong nagising at naghigpit ng mga kalamnan para makipaglaban dito. Pagkatapos ng 5 o 6 na minuto, gumaan ang fishing rod. Isang malakas na splash. Ito ay isang pink na dolphin na kasing haba lamang ng braso. Ang buong katawan nito ay mapusyaw na puti na may makinis na balat na parang jade. Sa gitna ng bilog nitong noo, mayroong isang spiral na sungay na kasing haba ng daliri. Ang malalaki at mamasamasang mga mata ay inosenteng nakatingin sa akin. Paalala ng sistema. Ito ay isang batang deep sea dragon dolphin na maaaring mag-evolve. Kasalukuyang antas ng pamumuhay. Ang potensyal ay nasa antas ng kakaibang kakayahan. Ang sungay sa ulo ay kayang tumagos sa bakal. Napakabilis sa ilalim ng tubig, 30 knots. Pagkatapos maging ganap na, kayang kontrolin ang klima. Maging hari ng isang bahagi ng karagatan. Tuwang-tuwa kong tinutusok ang noo ng maliit na dragon dolphin. Grabe! Isang mitikal na nilalang. Pinangalanan kong Xiaobei, ang maliit na balyena. Agad na naging malapit sa akin si Xiaobei. Kinuskos pa ang aking singit gamit ang kanyang muso. Dali-dali akong lumayo. Hoy, lalaki ka ba o babae? Nanghaharas ka agad. Nalungkot si Xiaobei at napaluha. Wala akong nagawa kundi patahanin siya. Biglang nagliwanag ang kalangitan mula sa maulap. Ang kanyang buntot ay kumakaway na parang propeller.
Tumingin ako sa papalapit na gabi at tinuro ang tubig sa ibaba. Bantay, hulihin mo ako ng pugita o pating. Kumukurap-kurap ang mga mata ni Xiaobay. Biglang sumugod sa tubig na parang kulay rosas na kidlat. Wala pang 5 minuto, lumitaw na siya. May bitbit na pugita na kasinlaki ng tao. May dala pa siyang patay na malaking pating sa likod niya. Inihagis niya ang mga huli sa paanan ko. Nakatingala at naghihintay ng papuri. Napasinghap ako. Ang laki ng agwat at ang lakas nito, kamangha-mangha. Pumutol ako ng isang galamay ng pugita at isang braso ng pating. Pinilas ko rin ang diving suit ng ilang beses. Sinipa ko ang mga bangkay papunta sa dagat at inutusan si Xiaobay. Kainin mo ang natirang karne. Pagkatapos magtago ka malapit sa aking barko. Huwag kang lalabas hanggat hindi ako nag-uutos. Kinuskos ng alaga kong pusa ang palad ko. Kinaladkad ang mga huli at sumisid sa malalim na dagat. Samantala, sa tuktok ng Song Corporation Building, hindi na makapaghintay si Shen Qinyu at kinutya si Song Han. 4 na oras na ang nakalipas. Baka patay na ang probinsya nung yon sa ilalim. Ikaw lang ang nagpapakatanga na naghihintay pa rin. Sumimangot si Song Han at nawalan na rin ng pag-asa. Ngunit nagsalita si Zhong Jiang. Hindi ko siya mabasa. Ngunit ang kanyang kumpiyansa bago umalis. Hindi yon gawa-gawa. Siguro mayroon siyang itinatagong alas. Sa kabilang banda, sina Zhu Sheng at Wang Ying ay nasa binahang lugar. Naghihintay ng 4.5 oras. Akala ko tiyak na akong mamamatay. Pupuntahan ko na sana si Tito Zong. Biglang may narinig akong mga bula sa tubig sa likuran ko. Mabilis na lumitaw ang ulo ko para huminga ng malalim. Huwag kang manakit, hipag. Ako to, kapatid mo. Dinala ko sila pabalik sa ika-40 palapag kung saan nagtitipon ang mga nakaligtas. Sa sandaling ito, ang kapaligiran dito ay sobrang tensyonado. Mayroong umiiyak habang sinasabing ako ang pumatay kina Zhu Sheng at Wang Ying. Mayroong sumisigaw na hinga ng paliwanag si Song Han. Nagtatakip ng ilong si Shen Qinyu dahil sa pandidiri. Malaki ang lugi ni Master Song sa transaksyong ito. Tiyak na tumakas na ang probinsya nung yon at iniwan ang barko. Bahagyang humigpit ang kamao ni Song Han sa likod niya. Nagkamali ba talaga siya ng pagkakakilala? Sa sandaling iyon, dahan-dahang bumukas ang kalawangang likurang pinto. Lumabas ako na basang-basa. Maraming malalaking butas ang diving suit. Ngunit walang tao sa likod ko. Agad na sumugod ang malaking lalaki na dati kong ginulangan. Hinawakan ako sa kwelyo at nagngangalit. Nasaan ang 2 batang nagngangalang Lu? Napagtanto ng lahat. Nag-iisa akong bumalik. Tiyak na ginamit ko sina Zhu Sheng at Wang Ying bilang pain at iniwan sila. Nawalan agad ng kontrol ang galit. Bagsak na sana ang kamao ng malaking lalaki. Mahinahong sinabi ni Song Han, hayaan na, isipin na lang natin na bulag ako. Ngunit sa sandaling babagsak na ang kamao. May malakas na kalabog at bumukas ang likurang pinto. Itigil mo yan. Bakit mo susuntukin ang Kuya Lu ko? Natigilan ang lahat. Dahan-dahan kong inayos ang kwelyo ko. Itinuro ko ang mga galamay ng pugita sa lupa. Mga paayan ng pugita. Itinuro ko rin ang palikpik ng pating at malamig na tumingin sa malaking lalaki. Ikaw yan. Nataranta ang malaking lalaki nang marinig niya ito. Ako yan? Tumango ako ng seryoso. Braso ng pating. Sino pa ba ang iba maliban sa'yo? Mayroong hindi napigilang tumawa sa gitna ng mga tao. Namula ang mukha ng malaking lalaki. Tumulog ang kanyang kamao dahil sa higpit ng pagkakahawak. Ngunit nang makita niya ang mga labi ng higanteng pugita sa lupa, wala siyang nagawa kundi manahimik. Sinong maglalakas loob na gumalaw sa isang taong kayang pumatay ng ganitong klaseng halimaw? Lumuhod si Song Han para suriin ang mga labi at tumango. Ang karne ay matigas at may dalang masamang aura. Ito ang katangian ng pating pugita. Pagkasabi nito, naghiyawan ang lahat. Turingan ako ng lahat na parang Diyos. Nanlaki ang mga mata ni Shen Qinyu at tinakpan ang kanyang pulang labi. Hindi makapaniwala na ang ordinaryong itsura ko ay talagang kayang patayin ang pating pugita ng mag-isa. Ngunit lumapit ako. Tinapik ang balikat ni Zhu Sheng at Wang Ying na may mapagpakumbabang mukha. Sa totoo lang, swerte lang ako. Kung hindi dahil sa kanilang dalawa na nagsakripisyo para makuha ang atensyon ng halimaw. At binigyan ako ng pagkakataon. Hindi ko sana ito magagawa. Biglang natigilan si Zhu Sheng at Wang Ying. Kitang-kita na natakot silang dalawa sa pasilyo. Ngunit bago pa man sila makapagpaliwanag, pinalibutan na sila ng mga tao. Pinupuri sila bilang mga bayani. Tumango ako ng may kasiyahan. Sinong gustong sumikat, kanino na yon? Ang gusto ko lang ay tunay na benepisyo. Tuwang-tuwa si Song Han at inakyat ako sa itaas para pag-usapan ang kabayaran. Bigla siyang nagmukhang nag-aalangan. Ang istruktura ng diesel engine ay masyadong komplikado. Kailangan ng mga profesional na kagamitan at oras para lansagin ang crankshaft. Kaya kailangan mo pang maghintay ng isang gabi. At pumalakpak siya.
4 na sexy na gintong medalya na mekaniko ang pumasok. May dalang mga essential oil at tuwalya. Ngumiti ng nakakaloko si Songhan. Ngayong gabi, magpahinga ka ng mabuti dito. Bukas ng umaga, ibibigay ko mismo ang crankshaft. Ngumisi ako sa aking isipan. Ang matandang lobo na si Songhan. Gusto akong ikulong gamit ang matatamis na salita at dahan-dahang isama sa kanila. Sa nakaraang buhay, maaaring natukso ako. Ngunit ngayon, nagpanggap akong pumayag. Dahil napakagalante ni Isong. Kung gayon, tatanggapin ko na. Kapag dumilim, nanakawin ko ang crankshaft at tatakas. Tignan natin kung sino ang makakapigil. Pagsapit ng gabi, umaambon. Nagpapagod na nagbomba ng hangin sina Chenzi at Chuxin. Sa wakas ay nakarating sa gusali ni Song. Basang-basa at maputla silang dalawa. Hinalughog ng gwardiya at kinumpirma na walang dalang armas. Kaya pinapasok sila. Pagpasok pa lang sa gate, dumampi sa kanila ang mainit na hangin. May bonfire sa lobby. May nag-ihaw ng karne. Ang bango ng seafood na karne ay nagpatulo ng laway sa dalawa. May isang nakaligtas na nag-abot ng 2 tusok ng inihaw na pugita. Ang swerte naman, pagdating namin, may dagdag na pagkain agad. Siya ang bayani sa gusali natin. Ang mga nahuli ni Lufan. Sina Chenzi at Chuxin ay sumubo ng sumubo. Nang marinig ang pangalan ko, biglang natigilan ang dalawa na parang tinamaan ng kidlat. Sa mga mata ni Chenzi, nag-aalab ang matinding galit. Siguro'y hindi niya akalain na iniwan ko sila para magpakasaya ng mag-isa. Samantala, sa isang marangyang suite sa ika-negatibo, 48 palapag. Nakahiga ako sa malaking kama na nakasuot ng maluwag na robe. Tinatanggap ko ang masahe ng 4 na magagandang masahista. Biglang may kumatok. Si Shen Qingyu ay nakasuot ng kulay ubing fitted dress. May itim na stockings at pulang takong. Ang kanyang maselang makeup ay nagtatago sa kapaguran. Ang kanyang mga mata ay nagpapahayag ng lubos na pang-akit. Isinara niya ang pinto at umupo sa tabi ko at sinabi sa malambing na boses. Dati akong bulag. Nagkasala ako kay Yilu. Sana ipatawarin mo ako sa aking kamalian. Tumingin ako sa kanyang kamay at mumisi. Iyenye, Shen, gusto mo bang tulungan kong linisin ang tubo? Biglang nanigas ang mga daliri ni Shen Qingyu. Siguro ay minura na niya ako ng libu-libong beses sa kanyang isipan. Pero pinigilan pa rin niya ang kanyang galit at nagsalita sa garalgal na boses. Hindi maaasahan si Songhan. Sabi niya dadalhin niya ako sa bundok si Juan, pero paulit-ulit niyang ipinagpaliban. Gusto kong humingi ng tulong sa'yo. Tutulungan kitang makuha ang alloy crankshaft. Kung sasama mo ako, tinaasan ko siya ng kilay. Isang piyesa kapalit ng isang tiket sa barko. Hindi kaya lugi ako. Lumambot ang katawan ni Shen Qingyu at dumikit sa akin. Ngunit mabilis akong umiwas at bumaba sa kama. Bumagsak siya sa kama na may ekspresyong nayayamot. Nagsuot ako ng pantalong panlaban sa tubig na may ekspresyong nandidiri. Gusto mo akong samantalahin ng walang ibinibigay. Masyado naman yatang mura iyon. Halos himatayin si Shen Qingyu sa galit. Ngunit hinawakan ko ang kanyang braso. Huwag kang magsalita ng walang kabuluhan. Sagutin mo ang 2 tanong ko. Kung masasagot mo, pag-isipan kong isama ka. Agad kong nalaman ang 2 mahalagang impormasyon. Ang silid kuryente ay nasa silangang bahagi ng ika-negatibo, 49 na palapag. May mga bantay, kaya kailangan niyang ilayo sila. Ang Faraway, isang medium na barkong pampasahero na pag-aari ng mga Song. Lumubog sa kanluran ng hilagang kanluran ng bundok si Juan. 150 kilometro ang layo. Doon ay palaging makapal ang usok. Sira ang mga elektronikong kagamitan, kaya takot lumapit ang mga rescue team. Nang malaman ko ang lahat ng ito, labis akong natuwa. Ang materyales mula sa lumubog na barko ay ang perpektong materyales para sa akin upang i-upgrade ang aking barko at magtayo ng mga pasilidad para sa kaligtasan. Agad kong pinasama si Shen Qingyu sa silid kuryente. Sinabi niya sa mga bantay na inutusan sila ni Young Master Song na suriin ang mga linya. Nang makita ng bantay na isa siyang malaking bituin, agad siyang bumaba. Sinamantala ko ang pagkakataon na pumasok sa silid kuryente at tinanggal ang telang panakip. Ang sira na makinang diesel ay hindi pa nakakalas. Talagang nagpapatagal lang ng oras si Songhan. Kinuha ko ang crowbar. Ang mabigat na alloy crankshaft ay sa pilitang inalis. Kumuha rin ako ng ilang high voltage coils at metal bearings. Ibinabalik ko ang telang panakip. Bumalik ako sa silid kasama si Shen Qingyu. Sinimulan kong ayusin ang mga supply. Isinilid ko ang mga dilatang tubig at piyesa sa bag at inihagis sa kanya. Bitbitin mo. Natumba si Shen Qingyu at nanlaki ang mga mata. Sobrang bigat. Ako ang magbibitbit. Tiningnan ko siya ng masama. Ano? Gusto mo bang umupo at maghintay na lang? Ayaw mo man lang tumulong para makasakay sa barko? Nagdingit-ngit siya sa galit. Ngunit kinailangan niyang tiisin at sumunod sa akin na bitbit ang bag. Sinamantala ng 2 ang pagpapalit ng bantay.
at tumakbo sa pasilyo sa likod patungo sa butas sa ika-25 palapag. Sa labas ay malakas ang hangin at ulan at tumatalsik ang tubig dagat. Pawis na pawis si Shen Qinyu. Tinitingnan ang madilim na dagat, nanginginig ang kanyang boses. Paano tayo aalis kung walang barko? Nagpakita ako ng tiwala sa sarili. Huwag kang mag-alala, naayos ko na ang lahat. Para sa dalawang tao, sakto tayong dalawa. Sinasabi ko habang kinukuha ang bag. Sa akin na ang bag, dalhin mo na yon. Nang marinig ni Shen Qinyu na may kayak, biglang lumiwanag ang kanyang mga mata. Tumakbo siya patungo sa silid na yon. Ngunit nang buksan niya ang pinto, ang silid ay walang laman, hindi man lang kayak. Kahit isang piraso ng kahoy ay wala. Agad niyang napagtanto na niloko siya. Tumakbo siya papunta sa siwang na parang baliw, sumisigaw. Lufan! Ngunit pagbalik niya sa siwang, ang plataporma ay wala ng tao. Matagal na akong nawala. Samantala, sa ibabaw ng dagat, nakadapa ako sa likod ni Xiaobei, mahigpit na nakakapit sa magkabilang gilid. Umiling ako habang pinakikinggan ang galit na sigaw sa likod ko. Naniniwala ang taang babaeng ito sa kahit anong sabihin ko. Tinapik ko ang noo ni Xiaobei. Xiaobei, bilisan mo. Bumalik sa barko at ikabit ang makina. Masayang tumili si Xiaobei. Iwinasiwas ang buntot at dinala ako sa paghawi sa mga alon. Naglaho sa malawak na kadiliman ng gabi. Sa tuktok ng gusali ng Song. Si Shen Qinyu, nakayapak, ay sumugod at umiyak kay Song Han. Niloko ako ng basurang iyon. Ninakaw ang alloy crankshaft at tumakas. Ang lapis sa kamay ni Song Han ay agad na nabali sa dalawa. Agad siyang tumakbo sa bintanang abot sahig. Ang aking kahoy na barko sa dagat. Ngunit matagal na itong naglaho. At sa sandaling iyon, pumasok si Song Jiang. Song Xiao. May dalawang nakaligtas sa ika-40 palapag. Sinasabing mga kaibigan at kamag-anak sila ni Elu. Kanina pa sila nagpupumilit na makita ka. Dinala sina Chen Zi at Chuxin sa silid tangapan. Pagkakita kay Song Han, agad silang nagpakumbaba. Song Xiao, ako ang kapatid ni Lufan na si Chen Zi. Siya ang pinakamamahal na babae ni Lufan, si Chuxin. Sadyang pumunta kami para magpatulong. Malamig na sinabi ni Song Han. Paano ako maniniwala sa inyo? Marami na akong nakitang nagtatawag na ama sa aso para lang makakain. Nagmadali ang dalawa at sinabing, may nunal si Lufan sa kaliwang sulok ng kanyang mata. Mayroon siyang pulang birthmark na hugis kasuy sa loob ng kanyang kanang pulso. Ito ay alam lamang ng mga malapit sa kanya. Sumingkit ang mga mata ni Song Han. Nakita niya ang aking nunal. Nakita rin niya ang birthmark sa aking pulso. Mukhang nagsasabi ng totoo ang dalawa. Mahina niyang sinabi. Sa kasamaang palad, umalis na siya kanina. Niloko pa niya ako at tinangay ang mga supply dito. Ano? Agad na nanigas sa kinatatayuan. Tumakbo na naman. Paano nakakatakas lagi ang walang kwentang yon? Siguro nahihiya siyang humarap sa kanilang dalawa. Basta't may halaga ang impormasyon, hindi magkakagutom. Biglang nagliwanag ang mga mata ni Chen Zi nang marinig niya ito. Ito na ang magandang pagkakataon para makasandal sa malakas.